Jack Riley, mahal kita. Jack Riley, gusto kita. Jack Riley, gusto kitang pakasalan. Jack Riley, magdiborsyo na tayo. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Salamat sa paglaan ng inyong oras mula sa inyong abalang schedule upang sumama sa amin para sa seremonya ng diborsyo nina Jack Riley at Cara Monroe. Ayon sa kasabihan, ang kasal ay sementeryo ng pag-ibig. Ating batiin ang dating mag-asawang ito sa pag-ahon mula sa libingan upang muling makuha ang isang bagong buhay. Nag-asawa naman tayo, di ba? Kahit na maghihiwalay tayo, kailangan ba talaga ito? Talagang kailangan. Jack Riley, ang anak kong babae ay project manager na ngayon sa Porter Holdings at malapit na niyang makuha ang $100 milyong na deal sa Evans Corporation. Ang diborsyong ito ay natural na dapat ipaalam sa lahat. Kung hindi, paano kung siya ay mahadlangan ng isang tulad mo? Ang susunod nating segment ay... Tama na, huwag ka nang umatras, pwede ka nang bumaba sa entablado. Ano pang hinihintay mo? Kara. Bayaw. Hindi na siya ang iyong bayaw. Jack Riley, ngayon sa pagiging saksi ng lahat ng narito, tayo ay magkasamang pupunit ng marriage certificate at lalagdaan ang kasunduang ito ng diborsyo. Mula ngayon, tayong dalawa ay wala nang kinalaman sa isa't isa. Sandali lang. Jack Riley, alam kong ang pagpapatawag sa'yo rito ngayon ay medyo biglaan. Normal lang kung hindi mo matanggap. Pero tayong lahat ay mga matatanda na ngayon. Bigyan na lang natin ang isa't isa ng huling piraso ng dignidad. Nagkakamali ka. Wala namang hindi ko matanggap. Kailangan ko lang itong i-report sa opisina ko para maaprubahan. Para sa pag-aproba? Oo, kailangan ko nang umuwi. Gamitin mo ang secure na landline para makontak ang opisina ko. Kapag naaprubahan na, tapos na tayo. Side gig lang yung trabaho mo. Wala nga itong benepisyo. Wala talaga. Kailangan mo ng autorisasyon para sa diborsyo? Bahala ka. Wala akong pakialam sa gagawin mo. Pero gusto kong maintindihan mo, mula ngayon wala nang pagkakataon para sa atin. Huwag kang mag-alala. Nang dumating ka, akala ko hindi ka alis. Pero kung gusto mong umalis, magpapanggap akong wala ka dito. Yung tingin niya, hindi ba talaga niya naisip na hilingin man lang na manatili ako? J. Riley. Riley, ayos ka lang ba? Medyo nahihirapan akong huminga. Dahil ayaw umalis ng marangal ni Jack Riley, ipapakita ko sa lahat kung gaano siya kapakla. Tingnan ninyo ang malaking screen. Nanay, anong nangyayari? Hindi ba niya sinabing uuwi siya para maghain ng autorisyon? Kaya ipapakita ko sa lahat kung talagang naghahain siya ng autorisyon o kung nag-iisa lang siya, umiiyak ng tahimik ng buong puso. Nanay, kahit hindi ganong matagumpay si Jack, sa lahat ng mga taon, mabuti naman siya kay Cara. Ang paggawa nito, tama ba talaga? Tumahimik ka. Kung walang kwenta ang lalaki, gaano man siya kabait sa babae, ano ang silbi niyan? Kung sana kalahati lang siya ng kagalingan ni Nathaniel, iginagalang ko sana siya. Sobra naman ang papuri ninyo, Mrs. Wallace. Mula ngayon, si Cara sa Porter Holdings ay nasa ilalim ng aking pangangalaga. Maaari kayong magpahinga ng maayos. Diyos ko, Rolls Royce ba yan?
Ang ganda ng babaeng iyon at nagmamaneho pa ng Rolls Royce. Bakit pa siya pupunta sa probinsya? At mukhang iginagalang na igalang niya si Jack Riley. Kara, sino yung babaeng iyon? Hindi ko rin siya nakita dati. Hindi mo nakita? Baka naman, kabit ni Jack Riley? Nag-iisip ka ng masyado. Kahit na wala masyadong talento si Jack Riley, hindi naman siya gagawin yon para pagtaksilan ako. At saka, sa kagaya ni Jack Riley, paano siya makakahanap ng babaeng ganon para maging kabit niya? Miss Evans, hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag kang pumunta sa bahay ko nang walang paalam? Eh, hindi ba't nagmamadali ang korporasyon natin na gamitin ang bagong patent mo at hindi naman ako pumasok sa loob? Bahala na, wala na yan ngayon. Sumama ka sa akin sa loob. Mr. Riley, ito ba'y red dragonfish na inaalagaan mo? Ang galing mo itong alagaan. Ang ganda! Regalo lang yan. Inaalagaan ko lang para sa akin. Ang baka ni Lee Keran, ang hipon ni Chibaishi, ang kabayo ni Xu Beihong, ang tigre ni Jiang Daqian. Gaano ba kayaman itong si Mr. Riley? Ito, uminom ka muna ng tsa at umupo sandali. Hahanapin ko ang mga blueprint. Ito ay ang original na state gift porcelain. Mr. Riley, napag-usapan na namin sa meeting at napagkasunduan ang presyong $1 bilyong kasama ang 3% ng mga shares para bilhin ang 3 taong paggamit ng karapatan sa iyong bagong patent. Ano ang palagay mo? Kalimutan mo na ang shares. Pangalawa na akong pinakamalaking shareholder ng korporasyon ninyo. Kung kukuha pa ako ng mas maraming shares, hindi na ito bagay. Bagay ito. Siyempre naman na bagay. Sabi ng tatay ko na kung hindi dahil sa iyo, Mr. Riley, ang Evans Corporation namin ay matagal nang nabangkarote. Kahit gaano karaming shares ang kunin mo, bagay yan. Umuwi ka at sabihin mo sa tatay mo na ako'y lalaking sanay sa tahimik na buhay. Hindi ako bagay na sumali sa board of directors ninyo. Sabihin mo sa kanyang bitawan na ang ideyang iyon. Nahuli mo ako. Sige, umupo ka lang at maghintay sandali. Tama, eksakto. Ang isang loser na tulad ni Jack Riley, isantabi muna natin ang lahat. Tingnan mo lang iyong laspag na kotse na minamaneho niya. Anong babae ang magiging kabit niya? Dati araw-araw sinusundo at hinahatid ang anak ko. Hindi ba't nakakahiya na yon? Huwag kang mag-alala, Mrs. Wallace. Mula ngayon, ako na ang maghahatid sundo kay Kara sa trabaho. Ano yan? Nakakakita ba ako ng mga bagay? Bakit ang daming susi ng mamahaling kotse? Kara, anong nangyayari? Lahat ba yung mga kotse ay sayo? Paano ako magkakaroon ng ganito karaming kotse? Kamakailan lang ako nakatira sa lungsod, kaya hindi ko rin alam. Ano pa kaya yan? Kung hindi mga lighter, baka mga modelo lang yan. Mga taong tulad niya mahilig sa ganitong klaseng gawain. Hindi nila kayang bumili ng totoong kotse, kaya bibili na lang sila ng maraming pekeng susi. Tapos pupunta sila sa bar, ilalagay yan sa mesa at maghihintay ng isang tangang babae na mahuli sa bitag. Tapos, manloloko sila ng mga babae para sa pera at sex. Diyos ko, may mga scam palang ganyan. Itong si Jack Riley ay talagang walang hiya. Ngayon ito ay tunay na BMW. Lila, bakit hindi mo subukan at tingnan kung lighter lang ba yan? Hindi na kailangan. Kalimutan mo na ang mga mamahaling kotse. Kung may kakayahan man lang si Jack at may pambayad ng down payment para bumili ng apartment sa lungsod, hindi niya pababayaan ang anak ko na tumira sa probinsya ng matagal. Ngayon, ang anak ko, sa sarili niyang sikap, dito sa lungsod, nakabili na ng sariling apartment. Ang isang loser na tulad niya dapat nang tumigil sa pangarap na sumakay sa tagumpay niya. Tingnan mo, ano yan? Isang gintong titulo ng lupa? Yan ang eksklusibong titulo ng lupa ng Sovereign Soup House. Mr. Riley, ang dami mong villa sa Sovereign Soup House. Ang ilang to, hindi ba't lahat yan ay regalo ng tatay mo? Bakit naman umuugaw ulit ang mesa? Ayos na. Ginamit niya pala ang titulo ng lupa ng Sovereign Soup House para suportahan ang paa ng mesa. Paano posible iyon? Saan niya nakuha ang napakaraming titulo ng ari-arian? Sabi nila, ang mga villa sa Sovereign Soup House ay nag-uumpisa sa 10 milyon pataas bawat isa. Jack Riley ay napakarami niyan. Siguro ang halaga niya ay hindi bababa sa $1 bilyong. Eksakto.
Higit sa 1 bilyon. Maaari ba talaga si Jack Riley ay isang sekretong bilyonaryo? Hoy, nakita mo ba ang isang bilyonaryo na nakatira sa liblib? Tama ka. Hindi ba alam ko talaga ang halaga ni Jack Riley? Kung ako ang tatanong mo, gumagawa lang siya ng mga peking dokumento para sa extra income. Karatama ang desisyon mong makipag-divorce sa kanya? Kapag nagkasala siya, madadamay ka rin. Ang tao talaga dapat manatili sa tamang landas. Halimbawa ako. Nagsumikap ako ng higit sa 10 taon at nabili ko lang ang isang 1,700 square foot luxury condo. Well, hindi naman ito katulad sa mansion pero kahit papaano ang perang ginamit ko para bilhin ito ay malinis at makakatulog ako ng mahimbing. Hindi ko rin inakala. Nagagawa siya ng ganito. Kung hindi ako nag-check ng security footage ngayon, magiging tanga ka pa sa pag-iisip na siya ay isang matapat na tao. Pero hindi sa tingin ko si Jack ay ganong klaseng tao. Tinitingnan mo pa rin siya bilang kuya mo? Kuya mo? Sino? Ang mukha ay nakikita pero ang puso hindi. Estudyante ka lang. Ano ba alam mo? Kayla, ayoko ring maniwala. Pero ang katotohanan ay nasa harap natin. Siguro sinubukan lang niya makipagsabayan sa akin at naging desperado kaya ginawa niya ito. Naintindihan ko ang motibo niya pero ang landas niya ay nalihis. Kalimutan mo na. Ganito kaya, nag-asawa kayo noon sa huli. Subukan mong kausapin siya ng matino. Kung gusto niya, pwedeng pumunta sa departamento ko bilang janitor. Bawat buwan, bibigyan ko siya ng $1,000 para lang mapakinabangan ng walang kwentang bagay. Ang makapasok sa Porter Holdings ay mas maraming swerte kaysa nararapat sa 8 buhay niya. Ano ba hinahanap niya? Nandito pala. Nahanap ko na. Mr. Riley, okay lang ba kayo? Okay lang ako. Sumakit lang ang likod ko. Tulungan kita umupo. Tignan mo. Mr. Riley, sa ngalan ng tatay ko, maraming salamat sa napakalaking tulong mo. Iyon ba ay River City Bank Black Card? Ano, hindi ba ang limitasyon ng black card ay nag-uumpisa sa hindi bababa sa $1 bilyong? $1 bilyon? Kara, ano itong black card? Totoo ba ito? Narinig ko nga na naglabas ang River City Bank ng talagang maraming black card para sa kanilang VIP customers. Pero itong K, Jack Riley, sa tingin ko membership card lang yan sa spa. Card sa spa? Dito maliwanag na nakasulat River City Bank. Hindi mo alam. Ngayon, maraming mga shady na massage parlor para matakpan ang mga client nila. Nagde-design ng mga spa card para mukhang parang bank card o credit card. Para lang malinlang ang mga asawa sa bahay. Sinasabi mo bang itong babae ay isang nag-iikot na masahista? Eksakto. Masahista? Pero hindi naman siya mukhang ganon. Anong massage parlor ang may ganoong kagandang masahista? Gusto ko nga sanang makita yon. Anong masahista ang nagmamaneho ng Rolls Royce? teka mali yan. Kahit na gusto ng isang massage parlor na takpan ng kanilang mga lalaking client, dapat gawin nilang mukhang ordinaryong bank card para safe. Bakit nila gagawing black card? Pero si Jack ay laging naging matapat. Sa mga taon niyang kasal kay Kara, laging tapat siya kay Kara. Paano siya magloloko? Lila, masyado ka pang naive. Ang lalaki lang ang nakakaintindi sa kapwa lalaki. Tingnan mo, gumagalaw na siya. Ito, Ang galing ng teknik mo, parang profesional talaga. Siyempre naman, madalas kong masahe ang tatay ko. Tumayo ka at subukan mong gumalaw. Ang gaan nga pakiramdam. Salamat. Ginoong Riley, hindi mo kailangang magpasalamat. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo dahil sa bagong patent mo. Well, sa technical, ako ay shareholder na ng kumpanya mo ngayon. Dahil magkakamag-anak na tayo, huwag na tayong magkakahiyaan. Umupo ka muna sandali, may tatawagan lang ako. Hello Franklin, may bagay akong kailangang iulat sa organisasyon. Maghihiwalay na kami. Maghihiwalay na si Ginong Riley. Ibig sabihin ba'y may pag-asa ako? Gusto kang hiwalayan ni Kara? Ang kasunduan sa pagiging lihim na pinirmahan mo para sa bansa ay malinaw na mag-e-expire sa 2:00 ng hapon ngayon. Kung alam niya ang totoong pagkatao mo, tiyak na hindi ka niya hihiwalayan. Hay, sayang naman. Wala namang dapat ikasayang. Sa ganitong paraan lang ako makakakita ng malinaw sa tunay na puso ng isang tao. Jack, matapos kang gawing isang hindi kilalang bayani sa loob ng maraming taon, pakiramdam ko'y nabigo kita. Huwag mong sabihin yan. Para sa bayan, maliit lang ang sakripisyo ko. Huwag mo nang isipin yon. Sa 6:00 ng hapon ngayon sa livestream ng River City Broadcasting, ako mismo ang sasamahan mo. Gusto kong malaman ng buong bansa ang ambag mo sa ating bayan.
Susunod ako sa mga plano ng organisasyon, pero tungkol sa paghihiwalay, kailangan ko pa ring tulungan mo akong maipaalam kaagad. Sige, salamat. Maghihintay ako ng balita mo. Ginoong Riley, maghihiwalay na kayo? Totoo ba yan? Bakit parang masaya ka sa paghihiwalay namin? Hindi talaga. Paano naman ako magiging masaya? Masaya lang ako dahil sa mga bagong blueprint na ibinigay mo sa akin. Ganun ba? Ang babaeng ito ay malamang kliyente ni Jack Riley. Ang hawak niya ay isang disenyong ginuhit ni Jack. Ang itim na card na yon ay malamang isang ordinaryong bangko lang. Kliyente? Kara, hindi ka dapat nagloloko sa sarili mo. Engineering ang kinuha ni Jack sa kolehiyo. Ang pangunahing trabaho niya pagkatapos ikasal ay ang gumuhit ng mga disenyo sa bahay. Minsan nagbebenta siya ng isa, karaniwan ay mga 20 o 30,000. Sa karaniwan ilan libo lang kada buwan yon, alam mo na yan. Tama siya. Si Jack ay wala namang talagang malaking talento. Pero ang ugali niya ay hindi naman problema. Ano naman ang silbi ng magandang ugali? Ilang libo lang ang kinikita niya kada buwan at wala siyang ambisyon. Kapag may oras siya, dinala niya ang mga kaibigan niyang di kilala dito sa bahay para mag-inuman. Ang kapatid mong babae na napangasawa ang ganoong lalaki ay tunay na malas. Hoy, tingnan mo doon. May mga darating pang tao. Sila na naman yung tatlo. Dito araw-araw para makikain. Wala talagang hiya. Teka, hindi ba yon ang matandang Ginoo na si Academician Griffin mula sa National Research Center? Academician Griffin? Siya ba ang nagretiro sa Defense Academy? Tama, kamakailan lang, ang Science Channel ay gumawa ng espesyal na programa para talaga sa kanya, ang Technological Powerhouse. Madalas ko siyang makita. Bakit pupunta? Sa bahay ni Jack Riley, ang isang prestigyosong academician? Academician sino? Hoy, isa lang siyang guro sa bayan na walang pera. Hoy, tingnan mo ang dalawa pa. Ang isa ay retired grunt at ang isa mukhang scavenger. Tatlo lang silang walang kwenta. Mr. Griffin, Mr. Sutton, Mr. Foster, ano ang ginagawa ninyo dito? May problema ba? Academician Griffin, General Sutton, Chief Engineer Foster, mga dignitaryo ng ganitong kalibre ay nagpunta para makita Mr. Riley. Hindi ka panipaniwala. Jack, ang tunay mong pagkakakilanlan ay ilalantad ngayon. Kami tatlo ay dumating para makita ka. Kaya, kinakabahan ka ba? Hindi masyado. Inutusan ako ng chief na samahan Mr. Riley sa programa. Ngayon kami tatlo ay narito para sumuporta sa iyo. Paglabas lang sa TV, hindi na kailangan ng malaking gulo. Sinabi sa amin ni Franklin ang lahat. Ang asawa mo ay nag-iisip na hindi ka magaling at gusto ng divorce. Kaya kami tatlo ay dumating para suportahan ka. Mas hindi na kailangan. Academician, tingnan mo ang damit na sinusuot ng lalaki, ang mga damit at pantalon na gusot. At ang mga sapatos na tela. Anong klaseng academician ang mukhang napakahamak? Nakita mo ba siya ng malinaw? Talagang mukha siyang Mr. Griffin pero ang pananamit niya, sa totoo lang, hindi siya mukhang nararapat. Ang taong ito ay siguradong hindi Academician Griffin. Mr. Porter, sigurado ka ba? Siyempre. Nagtrabaho ako kasama siya. Meron pa ako ng contact information niya. Kung hindi ka naniniwala, tatawag ako sa kanya ngayon. Oo, talagang magaling si Nathaniel. Kilala niya talaga ang isang napaka-importante. Tumawag ka agad. Sa Academician Griffin. Pwede ako tumawag. Pero ang taong importante, tulad ng Academician Griffin, ay napaka-busy. Hindi ako sigurado kung sasagot siya. Oh, okay lang. Subukan mo lang. Mr. Porter? Kahit sigurado ako na hindi kilala ni Jack Riley ang Academician Griffin, kung convenient para sa'yo, baka mabuti tumawag para mag-check. Sige, tatawag ako sa kanya ngayon. Nag-ring. Tingnan. Ang matandang lalaki ay kumuha ng cellphone. Kamusta? Sino ito? Academician Griffin? Ako si Nathaniel Porter. 3 buwan na ang nakalipas. Nagkita tayo minsan. Ano ba ang sinabi ko? Yung tao, isa lang siyang mahirap na guro, hindi siya academician. Ano ba ang nangyayari sa akin ngayon? Ako medyo nagduda ako sa pagkatao ni Jack Riley. Grabe, nakakatawa. Ano ang sinabi mo? Hindi ka Academician Griffin? Pero assistant niya? Oh, kung gayon, maaari ko bang tanungin kung nasaan ang Academician Griffin ngayon? Ganito. Kami, ang Porter Holdings ay may proyekto. Gusto naming makipagtulungan sa kanya. Oh, eksakto. Ano? Sinasabi mo na hindi siya nasa River City? Sige, pasensya na sa abala. Hoy! Ano sa tingin ninyo? Lahat. Narinig mo, di ba? Ang Academician Griffin ay hindi kahit nasa River City. Kaya ang taong ito ay isa lamang manloloko na nagpapanggap bilang Academician Griffin. Griffin, may problema.
Madalas kang busy. Kung walang mahalaga, huwag mong sayangin ang oras mo dito kasama ko. Oh, wala. Nagretiro ako kaya ano pa ang maaari kong maging busy? Well, alam ng asawa ko na pupunta ako para makita ka at nagpadala ng mensahe na ipinapasa ko ang pagbati niya. Ano ang problema? Ikaw bata ay hindi ka masaya na makita ang matandang ito? Paano naman? Sa ibang bagay, ang batang babae ay anak ni Chairman Evans, tama? Kamusta, Academician Griffin? Ang pangalan ko ay Allison Evans. Kung gayon siya ay isa sa amin, kaya hindi na kailangang maging formal. Griffin, hindi mo ba ako dinala ng isang bagay ulit, di ba? Lahat sila ay mga kaibigan ni Jack. Paano sila maging mga manloloko? Siguro ang middle-aged na lalaki ay mukhang medyo tulad ng Academician Griffin. Leila, hindi mo ako pinaniwalaan nang sinabi kong naive ka. Sa lipunan ngayon, maraming mga manloloko na naglilibot para mandaya sa mga tao sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang mahalagang tao. Sa pag-uusap tungkol dito, Jack ay gumagawa ng peking certificate, kaya siya ay halos nasa parehong liga sa kanila. Hindi nakakagulat na sila ay magiging mga kaibigan. Kara, tingnan mo ang klaseng lalaki na napangasawa mo. Isa na ang hindi siya competent, pero siya ay nakikisali pa sa mga shady business kasama ng mga manloloko. Pero ang mga lalaking ito ay nagdadala ng regalo sa tuwing sila ay bumibisita at sila ay napaka-polite. Hindi sila mukhang mga manloloko kahit ano. Ano ang alam mo, ang mga tao ng mababang klaseng ito ay hindi makabili ng kahit anong disenteng regalo. Sila ay narito lamang para magpakain sa amin. Ang matandang lalaki ay talagang nagdala ng regalo. Ano yon? Isang tea set? Ang tea set ay mukhang napaka-pamilyar. Sandali. Hindi ba yon ang state gift porcelain? State Honor Porcelain? Yun ba yung maalamat na pinakamataas na uri ng porselana na iginagawad lamang sa paggawa ng malaking kontribusyon sa bansa? Kung tunay nga itong State Honor Porcelain, isa itong kayamanang walang katumbas na halaga. Anong kayamanang walang katumbas na halaga? Isang mababang uri lang ng set ng tsayan pero pinapalaki ninyo ng husto. Normal lang yan. Kapag nagkakasama-sama ang isang grupo ng mga manloloko, kahit anong uri ng pambihirang kayamanan ang ilabas nila, hindi nakakagulat. Oo nga pala, Kara, di ba nag-enroll ka ng elective sa pagpapahalaga sa keramika noong kolehiyo? Tingnan mo ng mabuti. Tingnan mo kung tunay o huwad. Kailangan pa bang tingnan? Kung tunay itong State Honor Porcelain, ako, si Nathaniel Porter, ay magpapalit ng pangalan sa Earthworm Porter. Kahit sa screen, bakit itong State Honor Porcelain ay mukhang lalong tunay? Mr. Griffin, ito na ang ikatlong set. Hoy, ano ba yung ekspresyon sa mukha mo? Ito ay State Honor Porcelain. Kinakatawan nito ang pinakamataas na karangalan ng bansa para sa isang individual. Hindi ito makukuha ng iba kahit magmakaawa pa sila, kaya bakit parang di ka masaya? Hindi ako walang utang na loob. Dapat kong gawin ang aking parte para sa bansa. Hindi ito para sa karangalan. Tingnan mo, tigilan mo na ang pagmamaktol. Hindi pa matagal, ginamit ng National Research Center ang iyong patentadong teknolohiya upang maibalik ang orihinal na anyo ng maraming nasirang cultural relics. Ang pambihirang tagumpay na ito ay may napakalaking halaga sa arkeolohiya. Ang set ng State Honor Porcelain na ito ay isang maliit na alaala mula sa Research Center at mula rin sa bansa. Sige, tatanggapin ko na. Ganun na lang sana. Kara, magsalita ka naman. Itong mababang uri ng set ng tsa ay posible kayang tunay? Peke. Himala na kung tunay yan, State Honor Porcelain? Parang hindi naman ako di pa nakakita niyan. May set ang isang kaibigan ko. Dadalhin ko yan isang araw para ipakita sa inyo ang tunay. Ay, Nathaniel, talaga namang iba ka. Ang galing-galing mo. Hindi tulad ng walang kwentang si Jack Riley. Hindi lang siya nangunguwalta ng mga dokumento, nakikisama pa siya sa mga manloloko. Makukulong din iyan sa bandang huli. Kara, sabihin mo sa kanya nang mabilis na bumalik at pirmahan ang divorce papers. Kara, ano ang iniisip mo? Wala. Tingnan ninyo, naglabas pala ng medalya yung middle-aged na lalaking nakakamo. Distinguished Service Medal. Bagyan. Di ba yan yung medalya na makukuha mo lang kapag nakagawa ka ng malaking kontribusyon sa national security? Peke rin yan. Imitasyon lang. Teka, mali yan. Nakita ko na sa mga balita, ang paggawa ng Peking Distinguished Service Medal ay isang malubhang krimen. Makakulong ka kapag nahuli. Anong klaseng manloloko ang maglalakas loob na gumawa ng peke niyan? Talagang walang silbi si Jack Riley, pero hindi naman siya tanga. Ang paggawa ng peking dokumento ay isang bagay, pero ang isang malaking krimeng tulad nito,
Talagang hindi niya gagawin yan at wala siyang dahilan para makisali. Pero kung ganun nga, totoo kaya talaga ang medalyang ito. Ano ba? Si Jack Riley ay isang talunan lang na nahihirapan pang kumita ng ilang libong dolyar kada buwan. Siya maglilingkod sa bansa? Nakakatawa. Ang mga manloloko ngayon gagawin ang lahat para kumita. Mayroon bang bagay na hindi nila gagayahin? Kung ako sa iyo, Kara, kailangan mong ikat ang relasyon sa kanya agad bago ka pa niya hatakin pababa. Kara, narinig mo ba ako? Bilisan mo, tawagan mo siya at sabihin mong umuwi siya para maghiwalay kayo. Hindi na tayo makapaghintay pa. Kara, baka dapat tawagan mo na si Jack ngayon at linawin ang lahat. Paano kung... Ay, naku! Ano ba ang itatanong? Kung magtatanong tayo, magiging kasabuat tayo. Pagdating ng panahon, lahat tayo madadamay. Siya ang gumagawa ng sarili niyang hukay at gusto niyang isama tayo. Hindi ko na halos maitago ang lahat ng ito sa bahay ko. Iba ang isang ito. Dahil sa tulong ni G. Riley, ang ating ika-6 na henerasyon ng mga fighter jet ay naunang naipakita matagumpay na napigilan ang mga bansang iyon na may mapang-aping ambisyon. Ito ay napakahalaga. Kung hindi lang dahil na ang iyong pagkakakilanlan ay hindi pa lumalampas sa panahon ng pagiging lihim, alam mo, ang chief mismo ang pupunta rito. Sige, pakiusap, ipaabot mo ang aking pasasalamat sa chief. Foster, huwag mong sabihin na ikaw... Huwag kang mag-alala. Wala akong dala at kailangan ko talagang humingi ng tulong mo. Ito ay mula sa aming Space Administration, ang pinakabagong development para sa Rocket Booster Improvement Plan. Gusto kong tingnan mo at magbigay ng input. Walang problema. Huwag kang mag-alala. Maupo ka muna sandali at babalik ako agad. Ang masahista sa paa nato ay talagang dedikado. Hindi siya mapili. Sinusulit ang bawat pagkakataon para magsimulang lumapit sa mga kliyente. Pero, para sa akin, ang pakiramdam ko sa babaeng ito ay parang hindi talaga siya masahista sa paa. E di gusto mo bang tumaya? Kung talagang masahista sa paa siya, makinig ka sa nanay at ate mo at magtrabaho ka para sa akin. Tigilan mo na ang pagpipinta ng mga walang kwentang larawan dahil hindi kayang kumita ng pera yan. Tatay, anong ginagawa mo rito? Nandito si G. Evans. May lakas ka bang tumaya? Sige, tayaan na. Pero paano kung matalo ka, G. Porter? Oh, Lila, nag-aalala lang sa'yo si Nathaniel dahil sa respeto sa ate mo, huwag kang walang utang na loob. Kung matalo ako, ibibigay ko sa iyo ang BMW ko. Kasundo. Pangako yan. Tingnan ninyo, may iba pang pumupunta sa bahay ni Jack. Pero bakit mukhang pamilyar ang taong ito? Yun si Chairman Evans. Tama, talagang siya ang chairman ng Evans Corporation, si G. Evans. Siya ang pinakamayaman sa River City. Ano ang ginagawa niya rito? Kara, ang lalaking iyon, siya talaga ang Chairman Evans? Siya ba ang Chairman Evans na magiging partner mo? Tama. Siya talaga ang Chairman Evans. Chairman Evans? Bakit pupunta siya para makita Jack Riley ang talunang yon? Kung ang lalaking ito ay talagang Chairman Evans, maaari rin bang totoo ang Academician Griffin? Maaring totoo ang lahat. Paano posible iyon? Hindi, sandali. Ang lalaking ito ay hindi Chairman Evans. Mr. Porter, hindi ako sigurado sa iba pero dahil sa proyekto ng Evans Corporation, sinuri ko talaga ang Chairman Evans. Hindi ko siya malilito. Kara, alam ng lahat sa River City na sa loob ng maraming taon, ang Chairman Evans ay may puting buhok. Pero tingnan mo ang lalaking ito. Siguro ang Chairman Evans ay nagkulay lang ng buhok niya. Tingnan mo ulit ang kanyang baba. Lahat tingnan ninyo. Ang Chairman Evans ay may mole sa kanyang baba pero ang lalaking ito ay wala. Kaya ang lalaking ito ay pekerit. Nandito na ang Mr. Evans. Mr. Riley, Ang buhok mo, pinili mo na lang kulayan ito ng itim. lahat ay dahil sa Allison. Sinabi niya ang puting buhok ko ay hindi maganda. At ipinilit niya akong kulayan ito. At hindi pa sapat iyon. Dinala pa niya ako sa ospital at tinanggal din ang mole sa aking baba.
Tatay, ginawa ko ito para sa ikabubuti mo. Ang pagiging mukhang bata at gwapo ay mas madaling makahanap ng kasama. Enggot ka, bakit ka nag-aalala na maghanap ako ng partner? Abala na ang korporasyon. Wala akong oras para mag-isip ng mga ganyang bagay. Pero sabihin mo sa akin, anong dahilan kung bakit personal kang pumunta ngayon? Mabuting balita. Ngayon, ang Evans Corporation ay opisyal ng naging isang Global Fortune 500 company. Plano naming magdaos ng isang pagdiriwang ngayong gabi. Naisip ko, ang iyong non-disclosure agreement ay mag-e-expire rin ngayong araw. Kaya personal akong pumunta para imbitahan ka at ang iyong asawa na dumalo sa pagdiriwang. Scammer din ba itong taong ito? Pero, paano may dalawang tao na magkamukha? At una, si Academician Griffin, ngayon naman si Chairman Evans. Paano nagkataon na may ganyang pagkakataon? Halata naman, ang grupo na ito ay mga manloloko lang. Partikular na mga nagpapanggap na mga kilalang tao para manglamang. Kara, kayo ni Jack ay magkasama na mula pa noong kolehiyo. Mas kilala mo siya kaysa kanino man. Sa tingin mo ba talagang may posibilidad na kilala niya ang mga importanteng taong ito? Excuse me, sino sa inyo si Cara Monroe? Ako. At sino ka? Ako ay mula sa Evans Corporation. Ako ang assistant ni Chairman Evans, si Tyler. Ang Evans Corporation ay magdaraos ng isang pagdiriwang ngayong gabi. Iniimbitahan ng chairman ang iyong asawa, si Jack Riley, at ikaw na dumalo sa aming pagdiriwang ngayong gabi. Ano? Nagpadala ka pa ng tao kay Miss Monroe para mag-abot ng imbitasyon? Anong problema? Asawa ni G. Riley, dapat igalang. Nagpadala ako ng tao na may imbitasyon. May problema ba? Tatay, Jack, patawarin mo ang mga hindi nakakaalam. Mabuti ang intensyon ni Chairman Evans. Naiintindihan ko, hindi ko naman inisip ng labis. Ano? Sabi nila, walang kakayahan si G. Riley at gusto pa siyang hiwalayan? G. Riley, matapang magsalita ang tatay ko. Huwag mo sanang damdamin. Jack, kaibigan ko, taos puso akong humihingi ng paumanhin. Ito, talagang hindi ko alam. Ayos lang, kamakailan ko lang din nalaman. Hindi ko akalaing gagawin iyon ng asawa mo. Sa tagal ng panahon, kung paano mo tirato ang asawa mo, kahit isang tagalabas tulad ko ay alam na. Bukod pa riyan, ang tagal na ng pinagsamahan ninyo. At ngayon, habang nagsisimula pa lang umangat ang karera niya, hindi na siya makapaghintay na hiwalayan ka. Nakakalungkot talaga. G. Evans, dapat mo nang tigilan ang pagtawag sa kanya bilang asawa mo. Tama, mali ko. Siya nga pala. Hindi ba't sinabi mo sa akin ilang araw na ang nakalipas na gusto mong ibigay lahat ng shares mo sa Evans Corporation sa kanya? Handa na ang kasunduan. Balak ko sanang iabot ito sa gala ng pagdiriwang mamayang gabi. Pero dahil sa sitwasyon... G. Riley, bilang pangalawang pinakamalaking shareholder ng Evans Corporation bukod sa tatay ko, lahat ng shares mo ay nagkakahalaga ng mahigit 10 bilyong dolyar. Talaga bang gusto mong ibigay lahat yon kay Cara Monroe? Mag-asawa kami noon, natural lang na walang dapat itago. Ituring mo na lang itong kabayaran para sa lahat ng mga taong iyon. Pero ngayon... Sandali. Tatay, ang imbitasyon mo hindi pa naipapadala kay Cara Monroe, di ba? Ito ay regalo para sa seremonya, isang Dragon at Phoenix Jade Pendant. Mangyaring tanggapin mo ito. Isang Dragon at Phoenix Jade Pendant. Hindi ba ito ang regalong ibinibigay lamang sa mga partner na itinuturing na top-tier na bisita ng Evans Corporation? Ang halaga sa merkado ay hindi bababa sa 60,000 dolyar. Isang regalo lang ay nagkakahalaga ng 60,000 dolyar? Ang Evans Corporation napakayaman. Ang punto, hindi ang kayamanan ng Evans Corporation. Ang totoo, itinuturing talaga nila si Jack na top-tier na bisita. Ginang Monroe, may tanong po ba kayo? Pasensya na po, hindi ko masyadong naintindihan ang sinabi ninyo. Sino ang inimbitahan ninyo? Ako po ay kumikilos ayon sa kagustuhan ni Chairman Evans na anyayahan si Ginang Riley. Ibig sabihin, kayo, Ginang Monroe, oo, kayo na sumama sa amin sa handaan ngayong gabi. Sa pagsasabi nito, malinaw na po dapat, di ba? Ma'am, ano po ang ginagawa ninyo? Nathaniel, bilis tingnan mo itong imbitasyon at itong pendant na jade. Totoo ba o peke? Nathaniel, magsalita ka naman. Ma'am, ano po ang ibig sabihin nito? Gusto ko pong itanong kung bakit si Chairman Evans ay mag-aanyaya kay Jack Riley sa handaan. Hindi ko po alam, sumusunod lang po ako sa utos. Kung gayon tingnan mo ang tao sa footage na ito, ito ba ang Chairman Evans ninyo? Ginoong Evans, saan ito kinunan?
Ang lalaking ito ang pinakamayaman, si G. Evans. Kung siya si G. Evans, di totoo rin kaya si Academician Griffin? Alam ko na, araw-araw ko siyang pinapanood sa TV. Kaya hindi ako nagkakamali. Pero ordinaryong tao lang si Jack Riley. Paano niya sila nakilala? Ano ang relasyon nila? Kahit ang asawa ni Jack Riley, si G. Evans, personal na pinasundo. Malinaw na hindi karaniwan ang relasyon ni na Jack at G. Evans. Kung ganito ang tingin, baka naman talagang malaking tao si Jack Riley? Kung ganun, edi si Cara Monroe sa ginawa niya ngayon ay nagpakamali? Tingnan mong mabuti anak, kilalang kilala na puti ang buhok ni G. Evans. May nunal siya sa baba pero itong lalaki, wala namang nunal. Nunal po ito. Excuse me, saglit lang, may tawag. Hello, Miss Evans. Hinahanap niyo po ako? Opo, nandito na po ako. Pero, naiintindihan ko. Ako na ang bahala. So Tyler, siya ba talaga ang Chairman Evans mo? Tyler, nakakainis ka. Ang tagal mong sumagot. Magsalita ka naman. Sa unang tingin, magkamuka. Pero pag tiningnan mong mabuti, ang taong ito ay medyo kahawig lang ng chairman namin. Sa kasamaang palad, hindi siya. Ano ang dahilan ng imbitasyong ito? Bakit kami ni Jack Riley ang inimbitahan ni Chairman Evans? Ginoong Riley. Tay, kakausap ko lang si Tyler sa telepono. Sabi niya siya na ang bahala. Ang pagkakakilanlan ni Ginoong Riley ay mananatiling lihim. Salamat, Binibining Evans. Hay, ang buong pangyayaring ito ay kasalanan ko. Kung sinanggunilang kita noon pa, hindi sana ito naging isang nakakahiyang sitwasyon. Ginoong Evans, mabuti naman ang intensyon mo. Paano kita masisisi? Tungkol naman sa handaan mamayang gabi. Pupunta ka pa ba? May pupuntahan akong programa sa television mamayang hapon. Kung aabot ako, doon na ako diretso. Walang late na tawag dito. Kailanman ka dumating, doon magsisimula ang handaan. Balak ko rin sanang ikilala ka sa ilan sa aking mga matatandang kaibigan. Matagal na nilang gustong makita ang galing ng lalaking nasa likod ng mga eksena. Ako, si Jack Riley, ay isang ordinaryong tao lang. Ginoong Evans, huwag mo akong ilagay sa pedestal. Sa kaalaman at talento mo, walang pedestal na mataas para sa iyo. Tama si Ginoong Evans. Sa pambihirang talento ni Ginoong Riley at sa ilang taon pang karanasan, siguradong magiging isang pambihirang pambansang kayamanan siya. Magsalita ka, Tyler? Ano ba talaga ang nangyayari sa imbitasyong ito? Sandali, ang handaan ba ng kumpanya ninyo ay gaganapin sa pinakamataas na palapag ng Harmony Grand Hotel? Tama. Di pala. Ginoong Porter, alam mo ba kung ano ang nangyayari? Cara, nakalimutan mo ba? Kaninang umaga nagsumite lang ako ng kahilingan sa Evans Corporation bilang partner para tayong dalawa ang dumalo sa handaan. Ibig mong sabihin si Tyler ang pupunta para imbitahan ako? Eksakto. Para sa handaan ng ganitong kalibre, natural lang na si Jack Riley ay imbitahin bilang kapamilya mo. Bukod pa riyan sa imbitasyong ito, pangalan mo lang ang nandito. Wala talagang pangalan ni Jack Riley. Hindi ba't iyon ang patunay? Tama ba, Tyler? Tyler, wala akong pakialam kung anong paraan ang gamitin mo. Ang mahalaga, huwag mong ilantad ang pagkakakilanlan ni Ginoong Riley. Tungkol sa iba pa, ikaw na ang bahala. Oo, pwede mong sabihin yon. Alam ko na, paano kayang iimbitahan ng Evans Corporation ang isang talunan tulad ni Jack Riley? Ngayong na-deliver na ang imbitasyon, ang misyon ko ay tapos na. Paalam sa inyong lahat. Sandali, Tyler. Cara at ako ay nagsumayti ng aming mga pangalan ng magkasama at ako ang boss niya. Na-deliver ang imbitasyon niya. Ano ang tungkol sa akin? Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Ang pangalan ko ay Nathaniel Porter, ang General Manager ng East River Branch ng Porter Holdings. Nakapagtrabaho ako sa East River Branch ng grupo mo sa nakaraan. Si Mr. Porter mula sa Porter Holdings. Well, ganito ang sitwasyon. Sa una, imbitahan kami ng mga tao sa isang partikular na pagkakasunod-sunod. Pero dahil nakilala ko kayo ngayon, pwede kayong sumama kasama ni Miss Monroe. Magaling, naiintindihan ko. Talagang pupunta kami sa tamang oras mamayang gabi. Ingat! Cara, sinabi ko sa iyo kaninang umaga, sa impluensya ko ang Evans Corporation ay talagang mag-iimbitahan sa akin. Hindi ko lang inasahan ang assistant ng Chairman Evans na personal na dumating para imbitahan kami. At kahit na mag-deliver ng napakahalagang Dragon and Phoenix Jade Pendant. Talagang Nathaniel, kung hindi dahil sa iyo, muntik na akong mag-isip na imbitahan ng Evans Corporation ang Cara dahil sa walang kwentang iyan, Jack Riley. Ma'am, huwag mong isipin na ako'y masyadong prangka. Jack Riley ay isang mahirap lang mula sa probinsya.
Paano siya maiimbitahan ng Chairman Evans? Malamang hindi lang alam tungkol sa divorce at imbitahan siya bilang paggalang. Talaga ba yan? Talaga bang dumating si Tyler para makita ako? Pero bakit parang ang reaksyon niya ay medyo kakaiba? Kara, ano ang iniisip mo? Wala. Huwag mong sobrang isipin, magmadali at tawagan ang walang kwentang iyan. Sabihin mo sa kanya na mag-sign sa divorce papers ngayon. Kumusta? Franklin. Maganda yan. Salamat, Franklin. Ganun ba? Ako na ang bahala. Tiyak na hindi ito magdudulot ng anumang negatibong epekto. Mga kasama, tungkol sa aking paghihiwalay, aprobado na ito ng organisasyon. Kailangan ko nang pumunta sa pagpapa-annul ngayon. Hindi na kita patatagalin pa. G. Riley, kami na lang pong tatlo ang pupunta sa broadcast studio at maghihintay sa inyo. Sige, ingat kayo tatlo, mamaya na lang. Dahil magpapa-annul si G. Riley, sa wakas ay may pagkakataon ka na. Kailangan mo talagang samantalahin itong gintong pagkakataon. Tay, ano pong pinagsasabi ninyo? Anong pagkakataon ng samantalahin? Haha, sa harap ko huwag kang magkunwari. Baka hindi alam ng iba, pero paano ko hindi malalaman? May asawa na si G. Riley noon, pero mula ngayon, kailangan mong maging mas aktibo. Halata ba talaga? G. Riley, aalis na po ako. Ingat. Hello, huwag mo akong madaliin. Tapos na ang proseso ng aprobasyon. Malapit na akong makabalik. Sige po, BB Evans, mauna na po ako. G, Riley, bakit hindi na lang kayo sumakay sa kotse ko? Isasakay ko kayo. Huwag na, masyadong mabagal ang kotse mo. Ano? G. Riley, napansin ko lang na mukhang ubos na ang gas ng kotse ko. Pwede ko bang ipakisuyo na isabay niyo ako papuntang bayan? Ubus na ang gas, paano ang kotse mo? Huwag po kayong mag-alala, G. Riley. Papapuntahin ko na lang agad ang isa mula sa korporasyon para kunin ito. Sige, tara na. G. Riley, bigyan na lang kita ng kotse. Itong kotse mo kasi. Na-activate ang sport mode. Wow, may sport mode pala itong kotse. Humawak kang mabuti. Sir, wala po talaga kaming nilabag na alituntunin. Normal lang po ang aming pagmamaneho. Ikaw ba ang may-ari? Hindi po ako ang may-ari, pero nasa telepono siya ngayon. Ako, Papuntahin mo rito ang may-ari. Hindi ako nagdadahilan pero talagang hininto ako ng law enforcement team. Sige, pupuntahan ko kayo sa lalong madaling panahon. Sir, ito pong kotse ko. Kahit medyo maingay, lihitin mo naman po ito. Lahiti mo, buksan mo ang hood. V12 engine at ito ang tawag mong lehitimong modifikasyon? Sir, ito po ay aking. Huwag kang gagalaw, umatras ka. Tumatawag ng backup sa South Main Avenue. Ang kapal ng mukha niya, ano na naman kaya ang dahilan niya ngayon? Sabi niya nahuli daw siya ng law enforcement team. Alam kong yan ang sasabihin niya. Mr. Porter, ano ang ibig sabihin nito? Sabi niya uuwi siya para magpa-approve tapos tumawag siya at inimbitahan ng ilang manloloko. Tapos pagkatapos ng isa pang tawag, bigla siyang nagmadaling umalis. Ano ba ang balak nila? Halata naman, di ba? Ibig mong sabihin magkakasabwat sila para manloko? Mga manloloko na nagkakasama-sama, kung hindi manloloko, ano pa ang gagawin nila? Pero bakit niya gagawin yun? Lalo na't malapit na kaming magdiborsyo. Tiyak na. Nangangarap pa rin siya sa'yo. Gusto niyang gumawa ng malaking panloloko at gamitin ang perang iyon para ibalik ka sa kanya. Hindi makapaniwala. Ang kapal talaga ng mukha niyang iyon. Kung mahuli siya sa panloloko, hindi kaya madamay din tayo? Hindi pwedeng mangyari iyon, Kara. Kailangan mong tumawag sa kanya ngayon din. Mrs. Wallace, sa palagay mo ba aminin niya iyon? Ano na lang ang dapat nating gawin? Maghihintay na lang ba tayo na madamay sa kanya?
Kung ako ang tatanungin mo, dapat umuwi na tayo ngayon at itapon na ang mga pekeng porselyanang iyon. Itapon ang mga iyon. Sa ganoong paraan, kapag wala ang kanyang mga gamit sa panloloko, hindi na siya makakapag-maloko pa. Oh, tama ka. Tama si Nathaniel. Tara na. Sandali lang. Ano pa ang hinihintay mo? Kung maghihintay pa tayo, huli na ang lahat. Kung tayo ang kusang magtatapon ng mga porselyanang iyon, at saka sasabihin ni Jack Riley na tunay ang mga porselyanang iyon, hindi na natin maipapaliwanag ang sarili natin. Tunay ano, gago, paano magkakatotoo ang mga bagay sa isang grupo ng manloloko? Paano kung ganito? May kilala akong sikat na eksperto sa mundo ng antigo. Isasama ko siya. Sa appraisal ng isang eksperto, garantisadong si Jack ay wala nang masasabi. Mabuting. Nalutas na ang lahat. Nathaniel, utang ko sa'yo ito. Kara, ano pa ang hinihintay mo? Mga kaibigan at kamag-anak, orihinal kong inanyayahan kayong lahat ngayon para maging saksi. Hindi ko inaasahan na magkakagulo pala. Mangyaring, kayo na munang kumain. Babalik kami kaagad. Tuloy po kayo? Oh, ano ba itong basurahan na ito? Oh, sa gitna ng kawalan. Paano may mahahalagang bagay dito? G. Walton, imbitado po namin kayo rito para lang ipa-expose ang isang peking akademiko. Huwag kayong mag-alala. Siguradong sulit ang appraisal fee para sa inyo. Oo, tama. Pasensya na po sa paligid. Hi, sige. Ginagawa ko lang ito para kay G. Porter. Kung hindi, sa basurahang ito hindi ako pupunta kahit patayin pa ako. G. Walton, sa pabor na ito, tatandaan ko ito. Maupo po kayo, kukuha po ako ng mga bagay para sa inyo. Nila, bilisan mo at magtimpla ng tsaa para kay G. Walton. Sige. Tikim po kayo ng tsa. Oh wow, hindi na kailangang maghanap pa. Ang tunay na kayamanan ay narito mismo. G. Walton, iyon lang po ay pang araw-araw naming tasa ng tisa Haha, hindi nyo maiintindihan. Ito ang state gift porcelain. Kung tunay ito, napakahalagang kayamanan ito. First generation state gift porcelain. Kara, ilang set ba ng porcelain tea set na ito ang meron kayo? Bukod sa isang set na ng peking akademiko lang dinala, may 2 pang set. Isa ay ito at ang isa pang set ay nasa kwarto. Ilabas mo lahat para tingnan ni G. Walton. Haha, binibini G. Porter, ayos lang ba? Kung magli-livestream ako. Siyempre naman, sige lang. Binibini, pwede mo ba akong tulungan na i-film ito? Sige. Hello, kumusta mga kaibigan? Ang inyong paborito at pinakamakisig na si G. Walton ay bumalik na online. Ngayon may special episode ako tungkol sa pag-expose ng mga peke. Halika mga kaibigan, tingnan nyo. Itong porcelain. Sa unang tingin, mukhang unang henerasyong state gift porcelain. Halika rito. Tingnan. Pero tingnan nyo ng mabuti. Kung peke ito, hindi magiging matalim ang mga linya nito. At hindi magiging natural ang paghahalo ng kulay nito. Teka, itong tasa bakit parang tunay? Nanay, anong ginagawa niya? Nagla-livestream siya para mag-expose ng mga peke. Mabuti naman. Mas mabuting matuto tayo ng kaunti tungkol sa pag-a-appraise. Oh, sandali lang mga kaibigan. Titingnan ko ulit ito, haha. Ginoong Walton, kumusta naman? Oo. Binibining Monroe. Itong porcelain na ito, saan mo ito nabili? Nakita ito ng asawa ko sa isang tindahan sa flea market. Mabuti. Nako po, ito pala ay porcelain na pang-estado. Tunay ito. Ginoong Walton, itong set ng porcelain peke dapat, di ba? Binibining Monroe. Sa pagpunta ko rito, narinig ko nag-aral ka rin ng pag-a-appraise ng porcelain? Kumuha ako ng elective noong kolehiyo ng isang semestre. Limitado lang ang kaalaman ko. Kung hindi ko sana espesyal na pinapunta ka rito para mag-appraise. Mabuti. Maganda yan. Yayaman na ako. Hindi ko inakalang ako ay makakakita ng araw na ito. Mabuti. Kaya pala, ang pirasong ito ay isang halatang peke. Hindi man lang ito dekalidad na imitasyon. Kung ipinatawag mo lang ako rito para i-appraise ang mga bagay na ito, kung gayon ay kumpletong aksaya lang ng oras ko. Paumanhin, hindi lang talaga kami sigurado tungkol dito. Posible kaya na mag-issue ka ng isang certificate of appraisal? Magbabayad kami ng appraisal fee gaya ng dati. Ang pag-issue ng certificate ay walang problema, ngunit kailangan ko munang magbabala sa inyo. Kung gagamit kayo ng low quality na porcelain na tulad nito para uminom ng tubig, sa paglipas ng panahon, ang mga kemikal sa loob ng porcelain ay magdudulot ng napakaseryosong pinsala sa inyong kalusugan. Kung kayo ay naniniwala sa akin, hindi ako mag-aatubili. Anong ibig mong sabihin nakakapinsala sa kalusugan?
Kasalanan lahat iyan ng walang kwentang si Jack. Lagi na lang nagdadala ng basurang ito. Talagang peste siya. Wawasakin ko ito ngayon din. Huwag. Nanay, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, anong problema? Hoy, anong ginagawa mo? Umalis ka dyan. Ang state gift porcelain ko. Pasok. Professor, tingnan mo ito. Ano yan? Ito yung live stream room ni Mr. Walton. Gumagawa siya ng fraud busting show. Lucas, sinabi ko na sa'yo noon, kapag may oras ka, dapat gamitin mo yon sa pagtingin sa mga mahahalagang historical artifact data. Sa halip na panoorin ang ganitong antique circle scammers livestream buong araw, tingnan mo naman. Hindi, Professor. Swipe ko lang ng hindi sinasadya pero natakot ako na scammer siya kaya tiningnan ko ng mabuti. Una, hindi ko masyadong pinansin pero pagkatapos nakakita ako ng nakakamangha. Anong nakakamangha doon? Ang lalaking ito ay nahuli na noon sa paggawa ng peke. Ngayon nagpapanggap lang siya ng peke na palabas para magkaroon ng internet traffic at kumita ng marumi. Iba ito ngayon, Professor. Ngayon, state gift porcelain ang pinag-uusapan. Kahit nasabi niya peke, para sa akin hindi naman mukhang peke. Kaya pumunta ako para ipatingin sa'yo. May mali dito. Hindi. Hay, mukhang mali pala ako. Nagkamali ako ng paghusga. Hindi ang ibig kong sabihin. Ang galing ng state gift porcelain ay napakahirap gayahin. Imposible para sa sinuman sa labas na makagawa ng pekeng ganito ang kalidad. Ibig mo bang sabihin tunay ang set ng state gift porcelain na ito? Kahit na hindi pa sigurado, malamang na totoo. At kahit na peke, ang pekeng ganito ang kalidad ay napakahalaga rin. Ang tanga naman, paano niya nagawa na basagin ang tunay na bagay na tulad nito? Mr. Walton, peke lang ba ito? Anong ginagawa mo? Ay nako. Tama, kasi talagang peke ito. Pero kahit na peke, depende pa rin kung kaninong kamay napunta. Kung nasa kamay ng mga professional tulad namin, meron pa rin itong kahit kaunting halaga. Ganito mo sisirain, sayang naman, di ba? Tama ka, Ma. Huwag kang padalos-dalos. Kasi noong isang linggo, pumirma ako ng property agreement kay Jack Riley. Sa totoo lang, ang mga bagay na ito ay personal na pag-aari ni Jack Riley kung sakaling humingi siya ng bayad pinsala sa atin. Ay nako, anong dapat katakutan? Peke lang naman yan. Ay nako, Mr. Walton, sabihin mo sa akin, magkano ba ang halaga ng tea set na ito? Mga ilang daang piso lang. Nagtataka lang ako kung magkano. Mga ilang daang piso lang. Basta makipaghiwalay siya sa'yo, bibilhan ko siya ng 10 kapalit. Miss Monroe, ang dalawang set na ito ay National Gift Ceramics din. Dapat ay, Mr. Walton, pwedeng tingnan mo ulit? Walang problema. Second generation National Gift Ceramics, ang pinakabihirang set na umiiral. Tunay din ito. Swerte ako. Ang pinakabago, ang third generation National Gift Ceramics. 3 set lang ang umiiral sa buong mundo ngayon. Mr. Walton, anong masasabi mo? Walang duda, talagang peke. Narinig kong itatapon mo ang mga peking ito. Ganito na lang, hindi kita pababayaan na walang napala sa pagpunta mo rito. Bibigyan kita ng $1,000 para sa 3 peking set na ito. Dadaling ko ito para pag-aralan ng mga estudyante ko. Makakatulong ito sa kanila at hindi masasayang. Ay, sige na, ipagbili mo na lang. Ano pang hinihintay mo? Nag-aantay ka ba kay Jack na kunin ang mga ito at gamitin sa ilang scam at isama ka pa sa kanyang pagkalugmok? G. Walton, maari naming ipagbili ito sa inyo. Pero pwede bang magdagdag tayo ng buyback clause? Kahit doble ang presyo, ayos lang. Ay, tanga ka ba? Nabili na nga. Bakit mo pa gustong bilhin ulit? Ma, natatakot ako na si Jack Riley ay hindi tatanggap sa resulta ng appraisal. Ayokong gamitin niya ito para patagalin ang usapan dahil ayaw niyang makipaghiwalay sa akin. Ngayong nabanggit mo, may punto ka nga. Hindi natin dapat bigyan siya ng anumang pagkakataong magdahilan. Walang problema. Pwede mo pa nga itong bilhin ulit sa orihinal na presyo. Ayos yan. Salamat sa pang-unawa ninyo. Ay, mabuti kang tao talaga. Wala yan. 2 tangang babae. Kapag nakuha ko na ang mga ito, aalis na ako sa bayang ito. Gusto mo pang bilhin ulit? Panaginip lang yan. Walang problema. Panghuli, kayong dalawa ay mga kaibigan ni G. Porter. Kung hindi man para sa inyo, kailangan kong gawin ito para sa kanya. Tama, ang relasyon ko kay G. Walton.
Hindi na kailangang magsalita pa. Magkakampi tayong lahat, ganito na lang. Ako ang magiging garantor. Kung si Jack Riley ay maglakas loob na bigyan kayo ng problema, sabihin mo sa kanyang direktang kausapin ako. Ay tulad ng inaasahan si Nathaniel ang maaasahan. Kumpara kay Jack Riley, mas mabuti siya ng 100 beses. Hindi ko inaasahan na may mga tanga na kusang pumapasok sa bitag. Hindi ko kasalanan ito. Ay naku, ito ay mga kabayo ni Shubei Hong, hipon ni Kibaishi, mga baka ni Likeran, at mga tigre ni Jiang Dakian. Ang mga painting na ito, hindi naman lahat ay tunay, di ba? G. Riley, nakikita kong ang opisyal na ito ay hindi maniniwala sa iyo sa madaling panahon. Paano kung papadalhan kita ng kumpanya ng sasakyan para sunduin ka? Kung may gagawin ka, sige at asikasuhin mo. Iwan mo sa akin ang bagay na ito. Hindi, ayos lang. Kapag dumating na ang law enforcement team at naipaliwanag na natin ang lahat, maaari na tayong umalis. Hindi kayo aalis ng dalawa. Unang litrato ko lang ang ng makina na ito at ipinadala ko na sa team. Ang sabi ng team ay ang iyong V12 engine ay hindi lang pinakabagong modelo, kundi pang militar talaga ang grado. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pang militar? Siyempre, alam ko. Alam mo pala, bakit mo pa ginamit ng pribado? Ako mismo ang gumawa niyan, bakit hindi ko magagamit? Ikaw ang gumawa, bakit hindi mo na lang sabihin ikaw rin ang gumawa ng mga rocket? Ang pinakabagong mga rocket booster ay talagang binuo ng may contribution ko. Tama, pwede akong magpatunay dyan. Hoy, kayong dalawa ang kausap ko. Ikaw pala ang illegal na nagmo-modify ng sasakyan gamit ang experimental na makina ng militar. Ako nga, pero legal naman ng modifikasyon. Asawa mo ba siya? Ha? Hindi. Si G. Riley at ako ay... Kabit ka pala. Hindi, talagang hindi ganon. Teka ma'am, hayaan ninyong magpaliwanag ako. Walang kailangang paliwanag. Kung ano man ang sasabihin mo, sa istasyon mo na lang sabihin, dalhin ninyo sila. G. Walton, ang mga pinturang ito ay malinaw na peke. Hindi ko na kailangang tingnan pa. Binibining Monroe, maaari ko bang ibaba ang mga ito para masilip? Sige, tuloy lang. Ang gawang ito ni Shubei Hong, ang galloping horse, ay tunay na orihinal. Ang hipon ni Kibaishi, tunay na orihinal. Ang willing ox ni Likeran, tunay na orihinal. Ang tigers roaring in the valley ni Jiang Dakian, tunay na orihinal din. Mr. Walton, sa livestream na ito, may mga nanonood na nagsasabi na mukhang tunay ang mga painting na ito. Naku, huwag nga. Nakikita ko sila ng sarili kong mata, pero hindi ko pa rin masabi. Sa pamamagitan lang ng screen, wala silang makikitang anuman. Huwag kang makinig sa kanila. Mga basurang painting lang yan. Magkano lang ba ang halaga niyan? Mali ka dyan, ma. Ang mga kabayo ni Shubei Hong, ang mga hipon ni Kibaishi, ang mga tigre ni Jiang Dakian, at ang mga baka ni Likeran. 4 yan na obra maestra. Kung tunay ang mga yan, ang halaga ng isa lang ay milyon-milyon o 10 milyon pa. 10 milyon? Ganun na lang ba kalaki ang kinikita sa pagpipinta ngayon? Siyempre naman. Bakit ang mga painting mo ay hindi mo mabenta ng 40 piso? Ma, ako ay isang art major lang. Paano ko maihahalin tulad ang sarili ko sa mga sikat na pintor? Mrs. Wallace, talagang mahalaga ang mga sikat na painting pero ang kailangan ay kailangang tunay sila. Kung titingnan mo ang mga ito, maliwanag na mga mumurahing basura lang ito sa Tiangge. Hindi ba? Oo, tama ka. Mr. Walton, ang tagal mo nang tinitignan, posible bang ang mga painting na ito ay may halaga talaga? Wala, peke ang mga painting na ito. Tunay ang mga ito. Tunay lahat. Tunay lahat ang mga ito. Sigurado ka. Kahit papaano, 80 hanggang 70% ang tsansa na tunay. Siyempre, himala na kung tunay ang mga yan. Mr. Walton, kung ayos lang sa'yo, bakit hindi mo na lang isama ang mga yan sa mga peking porcelain para hindi na kami mahirapang magtapon? Sino yon? Wala sila sa camera. Malamang ang may-ari ng bahay na ito. Kontakin mo agad siya. Tanungin mo kung nasaan siya ngayon. Sige. Uy, ano naman ang mga painting na ito? Mga peke yan. May technique sa mga yan. Pero ang mga linya, medyo magaspang. Mga ilang daang piso lang ang halaga. Mga basura lang sa Tiangge. Hindi ako nagkolekta ng basura. Kaya wag na lang nating ibenta. Sandali. Ibenta natin. Ang ganitong peke, ipinapanggap na tunay, pag-iingat lang para manloko ng tao. Tama. Ang babae dito ay tama ang pananaw. Siyempre. Sabihin mo ang presyo. At ako,
Ituturing ko na lang na mabuting gawa. Kunin ko lahat. Kahit ano ang tingin mong tama, tambak lang ng basura yan. Kung kukunin mo, tulong na yan sa amin. Miss Monroe, ano ang tingin mo? Kara hindi natin dapat ibenta yan. Mga personal na gamit ni Jack Riley yan. Mga personal na gamit ni Jack Riley yan. Hindi tama ang pagbenta ng walang permiso. Batang pasaway, bakit ka nakikialam? Nakalimutan mo ba kung bakit tayo nandito, ang dahilan natin? Pero, Walang pero-pero. Si Jack Riley. Jack, siguro dapat tanong natin siya. Tanong siya ng ano? Hello, Jack Riley. Ikaw? Sino ka? Ano? Ang law enforcement team? Sinasabi mo na hinuli mo si Jack Riley. Excuse me, asawa mo ba si Jack Riley? Hello? Pwede ko bang malaman ang dahilan? Ang asawa mo ay pinaghihinalaan sa ilegal na paghawak ng precision military equipment. Ngayon, kailangan nating i-verify ang pagkakakilanlan ng asawa mo. Kailangan mong pumunta rito para tumulong sa investigasyon. Hello? Nandito ka pa? Mali ang tao. Hindi ako ang asawa niya. Hindi ba sinabi mo asawa mo raw siya? Sa bibig mo, may katotohanan pa ba? Sir, sinabi ko na sa'yo, hiniwalayan na niya ako ngayon. Dati, siyentipiko ka raw ng rocket. Daway haligi ng bansa. Paano nangyari na gusto ka ng hiwalayan ng asawa mo? Sino nagsabing ang mga siyentipiko ng rocket ay hindi pwedeng hiwalayan? Sa batas, walang ganoong probisyon, di ba? Tigilan mo na ang pagiging madaldal. Sinasabi ko sa'yo, kung ngayon hindi mo mapatunayan ang pagkatao mo. Tadi kung saan galing ang militar na makina sa sasakyan mo, ginagaranti ako, hindi ka makakaalis sa pulisyang ito. Nakakasakit talaga ng ulo ito. Ganito na lang. Tawagan mo si Griffin sa mga kontak ko. Sabihin mong sunduin niya ako. Sunduin ka? Mukhang hindi mo pa nauunawaan ang bigat ng sitwasyon mo. Kalimutan mo na si Griffin, kahit pa ang presidente mismo ang dumating, hindi ka niya maililigtas. Ang maliit na bagay na ito ay hindi naman kailangan ng presidente, di ba? Sigurado ako na pagdating dito ni Griffin, magiging napakarespeto mo at ikaw mismo ang magpapalabas sa akin. Panaginip mo yan. Ayaw mong maniwala? Tara, pusta tayo. Ang numerong ito, hindi ba ito ng tatay ko? Anong nangyari? Yang walang kwentang si Jack Riley, ano na naman ang nagawa? Paano siya nahuli ng pulisya? Kara Jack, ano ba talaga ang nangyari? Baka naman mayroon lang pagkakamali? Anong pagkakamali ang pwedeng mangyari? Kasama niya ang mga manloloko. Anong magandang maidudulot niyan? Ang mahuli ng pulisya ay talaga namang hindi maiiwasan. Nahuli ng pulisya? Posible bang itong lalaking ito ay kapareho ng trabaho? Kaya pala, mukhang kailangan kong magmadali. Kita mo? Ano ba ang sinabi ko? Kara, yang walang kwentang si Jack Riley, matapos kayong ikasal nitong mga nakaraang taon, wala man lang naitulong sa'yo. Sa halip siya pa ang pumipigil sa'yo, baka naman may nararamdaman ka pa rin para sa isang lalaking ganoon. Huwag kang magpakabobo, siya lang ang magpapahamak sa'yo. Sige, tama na yan. Mr. Walton, pakitingnan naman itong mga keramika at mga painting na ito. Bigyan mo kami ng presyo para sa mga ito. Basta maaari mo lang bigyan kami ng mga sertipiko ng pagiging tunay, ayos na yon. Walang problema. Ang appraisal report, walang kahit anong problema sa ito dahil nagnegosyo tayo dito para sa appraisal fee na ito. Hindi ko na ito sisingilin sa iyo. Ang 3 set na ito ay deka. Ang 2.5 set ng counterfeit national gift porcelain plus ang 4 na painting, bibigyan ko kayo ng kabuuang $1,500. Ano sa tingin mo? Perpekto. Nag-jackpot tayo, mayaman na tayo. Mabuti, gagawa ko ng appraisal report para sa iyo ngayon. Ginong Walton, may gustong sumali sa stream. Sino? Account na ang pangalan ay State Museum Assistant ang username. Ang State Museum? Posible ba na si matandang Bradford? Ang matandang loko ipinasok ako sa kulungan ilang taon na ang nakalipas. Hindi ko dapat payagan ang matanda na bantayan ako ngayon. Hoy? Huwag pansinin ang mga heckler. Pero, nag-check ako at ang account na ito talagang mukhang ang opisyal na account ng State Museum. Ginoong Walton, bakit mukhang natatakot sa account na ito? Wala na, Professor. Ano ang nangyari? Bakit nawala? Siya pinatay ang live stream. Ang batang loko hindi natuto hanggang saan siya mag-scheme sa state gift porcelain. Professor, may nagpadala sa akin ng private message.
Sabi niya siya ang babae na tumulong sa Ginoong Walton sa live stream at gusto niya ibigay sa atin ang address. Maganda, ihanda agad ang kotse. Pupunta tayo doon ngayon. Sa pagitan, dapat mong sabihin sa kanya na ang tinatawag na Ginoong Walton ay isang con artist lang. Sabihin mo hindi dapat siya magtiwala sa kanya hanggang dumating tayo doon. Naintindihan. Miss Monroe, ito ang kontrata ng pagbili at sertipiko ng pagtatasa. Ingatan mo ito. $1,500 na ipadala ko na ito sa iyo. Tapos na ang transaksyon. May urgent na trabaho akong dapat asikasuhin kaya aalis na ako. Sasamahan kita palabas. Sige, papakiusapan ko si Mr. Porter na ilipat ang mga gamit sa kotse ko. Sige. Sandali lang. Meron din medalya ang pamilya namin. Baka peke rin ito. Pakitingnan mo rin ito. Medalya? O, yung medalya baka mayroon din problema. Saan inilagay ni Jack? Dapat nasa kwarto pa. Pero kanina, hindi ko mahanap. Sandali lang. Hahanap ulit ako. Hoy, hoy, hoy. Sandali lang pa. Kung totoo ang sinasabi ni Director Bradford, si Mr. Walton ang tunay na manloloko, dapat kong mag-isip ng paraan para patagalin siya. Ma'am, bilisan ninyo. Pumunta kayo rito. Ano yung nangyayari? May iba pang kayamanan. Hoy, Mr. Walton. Ano yon? Sinabi pa nga ni Miss Monroe na tulungan kita. Ito. Mr. Walton, anong nangyari sa'yo? Tumayo ka. Bilisan mo. Diyos ko. Itong si Jack Riley, sino ba talaga siya? Sir, kumusta na ang kaibigan ko? Kahit na siya ay isang executive sa Evans Corporation, isang babae pa rin lang siya. Sana naman hindi niyo siya takutin. Mas dapat kang mag-alala sa sarili mo. Sir, ang tagal niyo na po sa labas. Nakatawag ka na siguro? Magsalita ka. Sino ka talaga? Ano ang relasyon mo kay Academician Griffin? Sa tono mo, kilala mo rin siya, di ba? Sagutin mo ang tanong ko. Kung hindi, huwag kang magalit kung magasgasan tayo. Sir? Katawa-tawa ito. Pakawalan niyo si Mr. Riley agad. Tatay, hindi pa lubusang naiimbestigahan ang mga detalye ng bagay na ito. Ano pa bang iimbestigahan? Si Ginoong Riley, ang tunay na inventor ng bagong military engine. Ang sasakyan niya ay sumusunod naman sa lahat ng batas trapiko. Pakawalan mo siya ngayon din. Huwag na, ako na ang bahala. Ginoong Riley, taos puso akong humihingi ng paumanhin. Ito ang aking anak si Bella. Bilang kanyang ama, humihingi ako ng tawad para sa kanya. Bella? Griffin, ang pangalang ibinigay mo sa anak mo ay talagang kakaiba. Huwag mo akong pagtawanan, Ginoong Riley. Ang batang ito ay laging naging isang tomboy. Tatay, hindi pa lubusang naiimbestigahan ang pagkakakilanlan ng taong ito. Pagkakakilanlan, kahit ikaw, pati ang boss mo, or maging ang boss ng boss mo, ay walang karapatang imbestigahan ang pagkakakilanlan ni Ginoong Riley. Naiintindihan mo ba? Ngayon, magmadali ka at humingi ng tawad kay Ginoong Riley. Hindi na kailangan ng paumanhin. Si Bella ay sumusunod lang sa protocol. Naiintindihan ko. Paalam, Bella. Ikaw talaga namang... Tatay, sino ba talaga siya? Kasama ko si Ginoong Riley sa isang palabas ngayong hapon. Kung gusto mong malaman ang kanyang pagkakakilanlan, manood ka lang ng palabas sa tamang oras. Ang palabas? Baka siya ang ginoong yon? Griffin, pasensya na at nag-abala ako sa'yo. Pinapunta pa kita rito para lang sa akin. Huwag mo ngang isipin yon. Kasalanan lahat ng babaeng yon. Nagpadalos-dalos lang siya ng desisyon ng hindi nag-iisip. Pagbibigyan ko siya mamaya. Ginoong Riley, Binibining Evans, okay ka lang ba? ano bang pwedeng mangyari sa akin? Ikaw ang dapat kong alalahanin. Narinig ko kasi si Kapitan Grant kilalang kilala siyang maganda pero matigas ang ulo sa pulisya. Ikaw hindi na crush niya, 'di ba?
Tingnan mo anong ako. Anong ibig mong sabihin na na-crush? Si Bella maganda naman talaga siya. Bakit niya naman ako crush? Mabait naman talaga siya. Medyo stricto lang talaga siya sa pagpapatupad, di ba? Oo, tama ka. Ngayong naayos na ang hindi pagkakaunawaan, aalis na muna ako. Kita-kita na lang. Ingat. Anong nangyari sa kanya? Baka na-crush siya ng matalas mong dila. Ano? Hindi naman ganon katatalas ang dila ko. Nagbibiro lang ako. Sige, alis na tayo. Kinong Riley, magdi-divorce ka pa ba? Siyempre naman. Bakit? Tumawag lang sa akin si Tyler at may sinabi. Sa tingin ko, dapat mong malaman. Ano yon? Pumunta si Tyler para maghatid ng imbitasyon kay Jiang Monroe. Dumating siya sa lugar ng seremonya ng diborsyo ninyo. Pasensya na at nakita mo yon. Ang gusto kong sabihin ay hindi lang tungkol sa seremonya ng diborsyo. Pag alis mo si Jiang Monroe sa seremonya, nag-livestream ng footage ng surveillance sa bahay ninyo. Ginoong Walton, sandali lang ang mga medalya. Mukhang peke sa unang tingin. Hindi naman gaanong mahalaga ang mga yan pero pwedeng itago bilang alaala. Huwag kang mag-alala. Nakakagaan naman ng loob. Kung wala namang halaga, baka gusto mo na lang silang kunin. Nakakaistorbo lang kasi sa bahay kung nakatambak lang. Kukunin ko pa ba yan? Kung kukunin ko ang lahat ng ito at dadalhin, kahit 100 buhay pa ang meron ako, hindi ko kakayanin ang kahihinatnan. Teka, akala mo ba basurero ako? Hindi. Ginoong Walton, huwag po kayong magkakamali ng akala. Sige, huwag na nating ituloy. Umalis na tayo. Kinong Walton, hindi naman madali ang pagpunta ninyo rito. Tingnan ninyo ulit, may iba pa bang peke sa bahay na ito? Kunin ninyo na lahat. Lila, bakit bigla kang nagbago ng isip? Nag-aalala lang ako na baka mali si Jack ng landas. Ginoong Walton, sandali lang po, mag-iikot pa kami. Kung ano man ang mangyari, tuloy na lang. Hindi ko kayang hawakan ng mga medalya, pero kung may iba pang antigo, hindi ko palalampasin yon. Sige, kaya hanapin natin sila. Pero hanapin mo lang yung mga antigo, mga kalis, mga painting, at mga ganyang bagay. Yayaman ako. Kung ibebenta ko lahat ng mga bagay na ito, ako, sa buong buhay ko, mamumuhay ng mariwasa. Ginoong Walton, pakitingnan mo, peke ba ang tasa na ito? Nanay, pa ito ang tasa ng toothbrush na dati kong ginagamit. Ano ang ginagawa mo dito? Selado ng dinastyang Song. Isang antigong bagay na nagkakahalaga ng milyon-milyon ginamit bilang tasa ng toothbrush. Grabe naman yan. Nakita ko na ang tasa na ito ay gawa sa porselana din, kaya gusto kong tingnan mo kung peke ba ito. Kung hindi, kalimutan mo na. Oo, peke nga ito. Para sa tasa na ito, mari kitang bigyan. 60 dolyar. Ano sa tingin mo? Ang isang basag na tasa ay nagkakahalaga ng 60 dolyar? Ganito kasi yon. Ang asawa ni Miss Monroe ay malamang na mahilig din sa antigo, di ba? Naiintindihan naman na makakita ng isang magandang bargain paminsan-minsan. Haha, tulad ng tasa na ito ay mula sa panahon ng Republika, isang imitasyon ng tselado ng dinastiyang Song. Dahil ito ay mula sa panahon ng Republika, ito ay humigit kumulang nagkakahalaga ng ilang daang dolyar. Ito ang unang beses na narinig ko na ang isang peke ay maaaring magkakahalaga dahil lang meron itong kasaysayan. Siyempre, tanging mga profesional tulad namin ang makakapagsabi ng pagkakaiba. Karamihan ng mga tao ay talagang hindi makapagsabi. Kung may isang tao na talagang iniisip ito bilang isang tunay na Song Dynasty Celadon piece. Tulad ng inaasahan ko, ang talunan na si Jack Riley ay malamang na matagal nang nagpaplano nito. Kung hindi, bakit siya bibili ng napakaraming peke? Sigurado ako ginamit niya ang mga pekeng ito para manloko ng mga tao ng matagal na panahon. Marami talaga. Kara, ang asawa mo talaga punong-puno ng sorpresa. Mr. Porter, huwag mo na akong lokohan. Hindi talaga. Kara, parang nararapat lang sa'yo ang mas maganda. Alam mo ang nararamdaman ko para sa'yo. Tama na, kapag binabanggit ang loser na Jack Riley, nakakainis ako, manatili ka pa ng matagal. Maghahanap pa kami, aalisin namin ang lahat ng mga peke sabay-sabay. Oh, tama na. Ayos na. Naghanap ka na sapat na. Kung mas marami pa sa ganito, hindi ko na makakaya ang lahat. May gagawin ako, kaya talagang aalis ako ngayon. Bakit hindi pa dumating ang Director Bradford? Bakit napakaraming trapiko? Professor, nagpadala uli ng mensahe ang babae. Sabi niya, malapit na siyang umalis. Tinatanong niya kung kailan kami darating. Sabihin mo sa kanya na dapat patagalin niya siya. Professor, tingnan.
Ito. Professor, hindi posible tunay ang lahat ng ito, di ba? Kung tunay ang mga ito, kahit anong bagay ay magiging napakahalaga. Paano ito nangyari? Professor, kung ang state gift porcelain na ito ay tunay, ang may-ari ng mga antigong ito ay dapat isang taong gumawa ng malaking kontribusyon sa bansa. Sa ganitong paraan, ang pagkakaroon ng mga antigong ito ay hindi nakakagulat. May punto ka. Tama ka kung tunay nga ang lahat. Kailangan nating pigilan si G. Walton. Lucas, sabihin mo sa binibini, kailangan niyang pigilan siya. G. Porter, kailangan kitang abalahin para maglakbay. Walang problema. G. Walton, hindi pa natin nasisiyasat ang kusina. Hindi na kailangan, hindi na. Sapat na ito. Ayos lang, sandali lang ito. Huwag mo nang abalahin ang sarili mo. Kahit pa makakita ka ng higit, hindi ko na madadala pa. Lila, tigilan mo na ang paghahanap. Ano pa ba ang makikita sa kusina? G. Walton, tingnan mo ang bote ng alak na ito. Maotay ito at galing ito noong 1957. 1957, Maotay. Anong maotay? Murang alak lang ito, $10 ang bote. Ginagamit ito ni Jack Riley sa pagluluto. Ang amoy. Hindi ito nagkakamali. Makinig ka, Lila. Tigilan mo yan. Si G. Walton ay isang kilalang eksperto sa alak. Buhay niya ang mga piling espiritu. Ang ganitong murang peke ay pwede na sa pagluluto. Pero imposibleng magustuhan niya yan. Murang peke? Ang bango nito ay tunay na tunay. Ito ay binenta sa isang subasta sa halagang $40,000 bawat bote. Gayunpaman, ang kalahating boteng ito, sandali lang. Binibining Monroe, kanina mo ba sinabi na ginamit ng asawa mo ang alak na ito para sa ano? Pagluluto. Oo, si Jack Riley kadalasan ay naghahanap ng iba't ibang paraan para magluto para sa akin at ginagamit niya ang alak na ito. Sayang naman ang isang obra maestra. Meron pa kaming ilang kahon nito sa bahay. Ilang kahon? Nasaan ang mga iyon? Nasa labas lang sa storage room. G. Walton? Bakit mo na itanong? Huwag mong sabihing ang alak na ito ay tunay na maotay. Ang alak na ito, syempre. Syempre, hindi ito tunay. Nagtataka lang ako kung paano nakuha ng asawa mo ang napakaraming peke na alak. Sabi niya, mayroon siyang isang malayong kamag-anak sa probinsya na may-ari ng maliit na distilerya. Nang magsara ang distilerya, pinadalhan niya si Jack ng ilang kahon. Nakakalungkot naman. Pero ngayong nakakuha ako ng mga antigo, kailangan ko nang umalis agad sa River City. Ang mga kahong ito ng alak ay mahihirapan akong dalhin. Ano ang dapat kong gawin? G. Walton, umalis na tayo. Tara na. G. Walton, kung hindi ka naman nagmamadaling umalis, bakit hindi ka muna uminom bago ka lumisan? Uminom? Uminom ng ano? Kung iinom tayo, dadalhin ko si Mr. Walton sa isang hotel para uminom ng tunay na Maotay. Ang murang alak na ito ay pangluto lang. Kung ito ang ibibigay kay Mr. Walton, parang iniinsulto lang natin siya. Huwag mong sabihin ng ganon. Pagdating sa pag-inom, sa totoo lang, minsan, hindi mahalaga kung masarap o hindi. Ang mahalaga ay ang pakiramdam. Ang pakiramdam? Ang ibig mong sabihin ay... Ang ibig kong sabihin, ang pakiramdam ko ngayon ay talagang maganda. So ibig mong sabihin iinom ka rito? Ito lang? Siguro dapat tayo ay... Ayos lang yan. Dahil tinulungan mo kami ng husto ngayong araw, nararapat lang na ialok ka naming uminom. Hahanda ako ng ilang pampagana para sa inuman. Hindi ko talaga matatanggi ang ganyang pagpapahalaga. Konti lang ang iinumin ko. Ayos lang ba sa'yo, Miss Monroe? Siyempre, basta't nasa mood ka, walang problema. Kara, anyway, dahil si Jack Riley ay nahuli na, hindi naman ganun ka-urgente ang usapin mo. Hindi ba ganun? Dahil nga si Jack ay nakakulong sa pangkat ng pagpapatupad ng batas kaya kailangan kong pumunta roon para tingnan ang nangyayari. Pupunta ka pa rin sa pangkat ng pagpapatupad ng batas? Kara, nawawala na ba ang isip mo? Nakalimutan mo na ba ang sinabi mo kanina? Ma, nagsalita lang ako ng dahil sa galit. Pagkatapos ng lahat, kami ni Jack ay hindi pa naman diborsyado. At para sa diborsyo, kailangan niyang naroon para matapos ito. Kaya kahit ano ang mangyari, kailangan ko pa ring pumunta at alamin ang kalagayan niya. Pwedeng puntahan mo siya, pero kailangan mong ipaalam ng malinaw sa pangkat ng pagpapatupad ng batas na kahit anong ginawa ni Jack ay walang kinalaman sa iyo. Huwag mong hayaan ang kanyang kapalaran na makahila sa iyo pababa. Kahit na makulong siya, kailangan mo na niyang diborsyuhin ka. Huwag kang mag-alala. Nanay, alam ko ang ginagawa ko.
Mabuti pa nga alam mo, pagdating ng panahon, kahit na lumuhod pa sa iyo si Jack at makiusap, huwag kang magpadaig sa awa. Ipilit mo ang diborsyo at siguraduhing pantay ang hatian sa ari-arian. Si Jack Riley ito. Ang dapat tumawag ay ang law enforcement team. Bilisan mo at sagutin, tanungin mo siya ng malinaw. Ano ba talaga ang nangyari kay Jack? May pagkakamali ba o ano? Ano man ang ginawa niya, wala iyong kinalaman sa kapatid mo. Jack Riley, anong ginagawa mo rito? Nakalabas ka na? Hindi naman talaga totoo yun. Nang maipaliwanag ko ang lahat, pinakawalan na nila ako. Nasa lobby na ako ng hotel. Nandito ka pa ba? Ano? Lumabas ka, saan ka pumunta? Sige, bilisan mo. Maghihintay ako para sa iyo. Wala rito si Miss Monroe. Saan siya pumunta? Hindi ko alam. May aasikasuhin lang daw siya tapos umalis na. Babalik din siya agad. Sige. Paalam muna, Miss Evans. G. Riley. Wala lang, gusto ko lang sabihin na kahit na masama ang trato sa iyo ni Miss Monroe, nananatili kang matino, pinapanatili ang iyong dignidad, at nanatili para tapusin ang tinatawag na seremonya ng diborsyong ito. Sa tingin ko, napakagaling na bagay iyon. Ano pa ba ang magagawa ko? Magwala ba ako ng todo, gumawa ng malaking eksena, at sumigaw tungkol sa kawalang puso at kasakiman nila nang himasok pa sila sa aking privacy? Hayaan mo na, hindi ko lang talaga ugali iyon. G. Riley. Mabuting tao ka talaga. Kahit na wala ang lahat ng nakatagong kayamanan at parangal, ikaw pa rin ay isang tunay na kahangahangang tao. Sa pagkawala mo, si Miss Monroe ay tiyak na magsisisi habang buhay. Anong nangyayari? Anong nangyari sa bayaw ko? Lila, sinabi ko na sa'yo dati, hindi na siya bayaw mo. Ano ba naman ang sobrang galing kay Jack Riley? Bakit mo siya ipinagtatanggol ng ganito? Hindi ko siya ipinagtatanggol. Palagi ko lang naiisip na silang dalawa ni Kara ay bagay na bagay. Ang galing ninyong magkasundo dahil doon naniniwala ako sa pag-ibig. Pero ngayon... Pero anong perpektong pagtutugma? Si Jack Riley ay isang talunan lang? Tama na, huwag ka nang magsalita. Kara, ano ang kalagayan ni Jack Riley ngayon? Maayos naman siya. Sabi nila hindi pagkakaunawaan lang yon. Nasa hotel na siya. Sabi ko sa iyo, alam ko, si Jack hindi magiging ganoong klaseng tao. Usapin lang ng panahon iyan. Yamang busy ka, baka dapat laktawan na lang natin ang inuman. Sa ibang araw na lang natin gawin. Hindi, iinom talaga tayo. Dahil lang sa kanya at sa ginawa niyang kalokohan, kaya tayo napasubo sa gulo. Ano naman ang masama kung pahintayin natin siya ng kaunti? Hindi ba ito medyo hindi maginhawa? Ayos lang, dapat nasa reception na ang mga bisita ngayon, kaya may oras tayo. Pero hindi naman tayo pwedeng uminom lang ng walang kasama. Lila, tingnan mo ang ref. Tignan mo kung may merienda tayo para sa inuman. May ilang gulay na lang ang natitira. Lalong tumatamad ang talunang iyan. Dati puno ng karne at manok ang ref. Ngayon wala na ito kundi gulay. Baka kasi dati dito nakatira si Kara. Wala ba diyang isda? Ilabas mo yan. Lutuin mo ng pabrasa. Para kay Mr. Walton, pangpulutan sa inuman. Sige. Ilagam mo. Ma, ito yung dekoratibong coin na inalagaan ni Jack Riley. Hindi tama na kainin natin ito, di ba? Anong problema? Sayang ang oras ng kapatid mo sa mga nakaraang taon. Kaya ano kung kumain ako ng isa sa kanyang isda, kunin mo? Baka mas mabuti pang pumunta na lang ako sa palengke at bumili ng sariwa. Ay, ang layo talaga ng palengke mula sa lugar na ito. Pagbalik mo ng may isda, huli na masyado. Kung ayaw mong gawin, ako na. Sa tingin ko kulang pa ang isang isda. Nathaniel, kumuha tayo ng isa pa. Sige po, Mrs. Wallace. Tutulungan ko kayo. Ay, paano naman natin papayagan si Nathaniel ang gumawa? Ikaw at si Kara dito na lang at samahan ninyo si Mrs. Wallace? Salamat sa inyong pagod. Hintayin namin ang inyong luto. Magandang alak. Hindi. Sa tingin ko, karaniwan lang ito. Kung ikukumpara sa tunay na mautay sa bahay ko, magkaiba talaga ng klase. Hay, kailangan kong sabihin. Masarap pala ang isdang ito. Kara, eto dapat kumain ka rin ng marami. Wala kang alam. Kung ikukumpara sa alak na ito, yung karaniwang mautay sa bahay mo ay wala lang kundi tuba. G. Walton, ang bote ng alak na $10 na ito, paano ito mas maganda sa tunay na mautay? Ito, ay nako,
Nadulas ang dila ko. Miss Monroe, ano ba ang sinasabi mo? Paano maihahambing ang alak na $10 na ito sa Mautay? Pero hindi mo ba kanina lang sinabi, sabi mo, ang ordinaryong Mautay, kung ikukumpara sa alak na ito, ay parang tuba-tuba lang. Hoy, mali ang narinig mo. Ang sinasabi ko ay itong alak na ito, kung ikukumpara sa Mautay, ay parang tuba-tuba lang. G. Walton, talagang hindi ako nagkamali ng pagdinig. Talagang sinabi mo, Ay sige na, si G. Walton ay nagsasalita lang habang lasing. Hoy, tama na tama na. Eto, kumuha ka pa ng isda. Adobo ito tulad ng gusto mo. Hindi nakakasira ng lahat ang pag-inom. Iba ito sa mga nakaraan at hindi pwedeng magkamali. Kailangan ko nang umalis. Sige, naubos na ang alak at natapos na ang saya. Oras na para umalis. Teka, wala ka pa halos kinain. Uminom ka pa ng kaunti. Sige na. G. Walton, ipagbubunot kita. Hindi pa tayo nagiinuman. Sige na. Ay nako naman, bakit ka nagkakagulo? Marunong ka ba talagang uminom? Tama na. Kahit patayin mo ako, hindi na ako iinom. Alis na ako, alis na. Sige. Isasama kita. Ay, G. Walton, lasing ka. Tatawag ako ng designated driver para sa'yo. tama, delikado. Kailangan nating tumawag ng driver. Hindi na kailangan. Bakit tatawag ng driver? Okay lang ako. Hindi namin pwedeng hayaan na may mangyari sa iyo. Okay lang ako, okay lang. G. Walton, ako ang magdadrive sa'yo. Lucas, bilisan mo, tingnan mo. Dito ba yon? Tama po, Professor. Dito nga po. Tara na. Sino ka? Ako si Director ng State Museum, Martin Bradford. Excuse me, yung si David ay hindi pala si Mr. Walton. Nandito ba siya? Si Mr. Walton, kakaalis lang niya. Umalis na siya? Bakit nyo hinahanap si Mr. Walton? Kaibigan ako ni Mr. Walton. Ano man yan, pwede nyo sa akin sabihin. Sino si Lila Monroe? Kapatid ko po siya. Kilala niyo po siya. Nasaan siya? Nakainom po si Mr. Walton kaya sinundo siya. Pwede pong malaman kung ano ang nangyayari? Lucas, tawagan mo agad yung babae. Hello, ang numerong tinawag ninyo ay kasalukuyang nakapatay. Patay! Patay? Baka nalobat lang ang phone niya. Yung 3 set ng National Gift Porcelain at mga cultural relic na yon ay kinuha na ba ni Mr. Walton? Sandali lang. Sino ba talaga kayo? Ano ba itong nangyayari? Linawin nyo. Sinabi ko na sa inyo, ako ang direktor ng State Museum. Ito bang ID ko? Maaari kong sabihin sa inyo ng buong autoridad na ang tinatawag ninyong Mr. Walton ay isang manloloko lamang. Ano ang sinabi mo? Isang manloloko? Oo, ang lalaking iyon, ang totoo niyang pangalan ay David. Isa siyang ganap at tunay na manloloko. 5 taon na ang nakalipas dahil gumawa siya ng peking antigo para sa isang panloloko na hatulan siya ng 3 taon. Pagkatapos niyang makalabas sa bilangguan, nagbago siya ng anyo at naging isang tinatawag na eksperto sa antigo. Si Miss Monroe rin ang nag-utos na tingnan ko ito para sa iyo. Well, sa totoo lang, mali ang narinig mo. Ang sinasabi ko ay kumpara sa Mautay, ang alak na ito ay parang tubig lang. Kalokohan, kaibigan ko si G. Walton. Paano siya magiging isang manloloko? Sa tingin ko kayo ang tunay na manloloko dito. Eksakto, walang bahid dungis ang reputasyon ni G. Walton. Paano siya magiging isang manloloko? Wala akong pakialam kung maniniwala kayo o hindi. Ngunit sa ngayon, gusto ko lang patunayan kung ang pambansang alay na porselana ay tunay o peke. Sabihin mo sa akin, yung 3 set ng pambansang alay na porselana ay talaga nga bang kinuha lahat ni David? Pambansang alay na porselana, ano ba yan? Kung si Jack Riley ay talagang may pambansang alay na porselana, ako ay literal na kakain ako ng tae. May mga piraso pa. Saan? Patingin. Nandito mismo. Tunay ba ito? Kara, hindi pwede na naniniwala ka talaga na ang basurang ito ay tunay na pambansang alay na porselana? Eksakto. Talagang sigurado. Ito ay tunay na pambansang alay na porselana. Ito ay isang prestihiyosong pambansang kayamanan, isang walang katumbas na hiyas. Paano pwedeng totoo yon? Imposible ito. Paano pwedeng magkaroon ng National Gift Porcelain ang loser na si Jack? Imposible ito. Loser?
Sinasabi mo bang ang isang taong kayang bumili ng botelyang alak na nagkakahalaga ng 40,000 dolyar ay isang loser? Anong alak na 40,000 dolyar? Ito ay 10 dolyar lang na mababang kalidad na peking alak. Sa antas ng iyong kaalaman, nangangahas ka pang tawagin ang iyong sarili bilang direktor ng museo. Talagang nakakatawa. Sir, sigurado ka bang ang alak na ito ay tunay? Bilang isang matandang tulad ko, mayroon akong isang botelya na eksaktong katulad nito. Iningatan ko ito sa aking koleksyon sa loob ng mga dekada at hanggang ngayon, kalahati lang nito ang nais kong inumin. Sabihin mo sa akin, maaari ba akong magkamali? Kaya pala si David ang natirang uminom sa huli. Isa siyang lasenggong matanda. Nakita ang ganong bihira at pambihirang alak, paano siya makakaalis? Ang isdang ito mukhang medyo katulad ng isang blood red dragon. Anong red dragon o black dragon? Iyan ay isang ordinaryong karpa lang, nag-iinarte ka lang. Nakikita mo may dalawa pang natira. Tama ka, ito nga ay isang blood red dragon. Isang blood red dragon na nagkakahalaga ng 120,000 dolyar. Kinain mo talaga sila? 2 isda pa. 150,000? Sino ang gusto mong lokohin? Paano naman pwedeng magkaroon ng ganoong kamahaling isda sa mundo? Talagang katawa-tawa. Lalong lumalala ang kalokohan nito. 150,000 para sa isda, 40,000 para sa isang bote ng alak, at sinabihan mo pa si Mr. Walton na scammer? Sa tingin ko kayong dalawang ito ang tunay na scammer. Kami ang scammer? Ano pa? Kara, isipin mong mabuti. Yung buong Academician Griffin at Chairman Evans na yon ay napatunayan ng scam. Tapos itong sinasabing museum director. Hindi ba kayo nagdududa? Isipin mo ulit, yung si Jack Riley. Bakit siya aalis sa seremonya ng diborsyo para lang makipagkita sa mga scammer? Sino ba talaga ang gusto niyang lokohin? Sinasabi mo bang ang taong gusto nilokohin ni Jack Riley ay si Kara? Eksakto. Si Jack Riley ay bumalik lang sa hotel. Siguro alam na niya na pinapanood natin ang surveillance. E di hindi ba siya sa halip ang manonood sa atin sa mga kamera? Marahil ngayon ay pinapanood niya tayo sa mga monitor. Jack Riley, alam kong pinapanood mo kami ngayon at sigurado ako matagal ka nang nanonood. Nakita mo kami at si Mr. Walton at ang nangyari dito. Kaya ipinadala mo itong dalawang scammer dito para baligtarin ang sitwasyon. Ang kapal ng mukha mo, Jack Riley. Ang lakas ng loob mong mag-espiya sa amin. Talagang wala kang hiya. Ano naman kung kami ay uminom ng 2 bote ng peking alak mo at kumain ng 2 sa mumurahing isda mo? Nakahanap ka pa talaga nitong 2 scammer para dayain kami. Pinag-uusapan ng malaking pera, gusto mo akong singilin ng malaki. Huwag kang mag-alala. Nabasa ko na ang mga pakulo niya, Jack Riley. Gusto mong makipaglaro sa akin? Hindi mo ako kalaban. Jack Riley. Hoy, Jack Riley, bumalik ka talaga. Kumusta, Pres? Jack, naalala mo noong nasa eskwela tayo, ang galing-galing ng mga grado mo? Ang guwapo mo pa. At si Cara Monroe, ang magandang dalaga sa eskwelahan, ang humahabol sa'yo. Kumpleto ka na. Sino ang mag-aakala na ikaw ay magwawakas sa ganito? Ha 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 ha. Hoy. Lasing na masyado si Pres. Jack Riley, huwag mong papersonal. Huwag mo siyang pansinin. Hindi ako lasing. Hayaan mo akong magsalita. Hayaan mong makita ng lahat. Ang isang matandang lalaki ay hinayaan ang sariling asawa na magdaos ng seremonya ng diborsyo sa harap ng publiko. Ipinahiya ka sa publiko. Talagang bigong-bigo. Kung ako ang nasa kalagayan mo, matagal na akong nagpakamatay dito mismo. Pres, tumigil ka nga sa pagsasalita. Jack Riley, pasensya na. Iuwi ko na siya ngayon din. Hoy Jack Riley, anong ginagawa mo? Jack Riley, lasing lang si Pres. Magkakaklase tayong lahat. Huwag kang gumawa ng anumang kapusukan. Nakakahiya po. Pinaghintay ko kayo ng matagal. Sige, kain at inuman na. Ang kasunduan sa hindi pagpapalabas na pinirmahan mo sa gobyerno malinaw na nag-expire sa 2:00 ng hapon ngayon. Kung alam niya ang tunay mong pagkatao, tiyak na hindi siya maghihiwalay sa'yo. Hay, sayang talaga. Jack Riley, sa totoo lang, wala talaga akong masamang intensyon. Ito lang na nakakaawa ka sa akin.
Ano ba talaga ang lahat ng ito? Talagang hindi makatarungan. Excuse me ma'am, narinig ko lang na sinabi mo na ang may-ari ng bahay na ito ay Jack Riley at ikaw ang madam niya. Tama ba? Oo. Jack Riley. Ang apelido niya ay Riley din. Sir, ano ang problema sa apelidong Riley? Sa mga nakaraang taon, merong isang misteryosong tao na may apelidong Riley na nag-donate ng napakaraming napakahalagang artifacts sa museum namin. Matagal ko na gustong malaman ang pagkakakilanlan niya pero hindi ko talaga malaman. Pinaghihinalaan ko na ang misteryosong tao ay ang asawa mo, Jack Riley. Kasinungalingan, magpatuloy ka sa pagluloko. Gusto kong makita kung gaano kaganda ang mga kasinungalingan mo. Old man, magkano ba talaga ang binayad ni Jack Riley sa'yo para bayaran ka para lokohin kami? Pwede ba? Tumahimik na kayong dalawa. Kara, ano ba tong ugali mo? Kara, isang bagay na sigawan mo ako. Pero si Nathaniel ay tumutulong sa'yo at nag-aalaga sa'yo. Paano mo nagawa? Ganito talaga ako. Tanggapin mo o hindi. Sige. Matandang bato ka. Sige, sabihin mo ang gusto mo. Ginoo, meron po ba kayong mapapatunayang bagay? Oo nga pala. May mga larawan ako rito ng ilang artipakto na idinonate ni G. Riley noon. Dahil asawa ka niya, tingnan mo. Kung may makikilala ka. Ang mga bagay dito. Dito ako, talagang nakita ko na ang lahat ng ito. Sigurado ka? Sigurado ako. Sinabi sa akin ni Jack Riley noon na ang mga bagay na ito ay murang nakuha niya mula sa pamilihan ng Antigo. Ang plato na ito ang ginamit namin sa bahay para sa prutas. Ang gasgas na yan ay mula noong ako ay naglilinis at aksidenteng nagasgas. Talagang walang pagkakamali. Mabuti. Tapos na usapan, ang donor ay dapat ang asawa mo, si G. Jack Riley. Mabuti, napakaganda nito. Sa wakas ay makapagpapasalamat na ako ng personal kay G. Riley. Jink, Riley, nasaan si G. Riley ngayon? Hoy, Madam Riley, anong nangyari sa'yo? Ako, Paano ito nangyari? Imposible ito. Siyempre, imposible yan dahil ito'y ganap na katarantaduhan lang. Kayang-kaya ninyong pekein ang mga Antigo. Ang gumawa ng pekeng litrato, di ba mas madali pa yon? Katarantaduhan. Ako mismo ang kumuha ng litratong ito. Ang mga artifact na ito ay kasalukuyang lahat nasa museo at nakadisplay. Kung di kayo naniniwala... Kara, magising ka. Pag-isipan mong mabuti. Kung si Jack Riley nga ay isang bilyonaryo, bakit sa lahat ng mga taong ito, wala kang napansing anumang kakaiba? Bakit? Sa mismong araw na kayo ay maghihiwalay, biglang may National Gift Porcelain, ang pinakamayamang tao sa Antigo, isang akademiko, at itong kung anumang museo curator, sabay-sabay na lahat nagpakita sa harap mo. Sa tingin mo ba normal to? Sinasabi ko sa'yo, planado ni Jack Riley ang lahat ng ito dahil lang ayaw niyang hiwalayan ka. Ang habol niya ay ang bagong mong biniling bahay sa lungsod. Kung di ka naniniwala sa akin, isasama natin ang matandang ito para makipagkita kay Jack Riley at harapin siya. Sir, Hello? Ano? Sige, pupunta na kami dyan. Oh, Profesor, tumawag ang law enforcement team at sinabing si David ay ipinadala na sa law enforcement team. Ayos yan, tara na. Oh, Madam Riley, kapag natapos na namin si David, malalaman mo ng kusa ang katotohanan, tara na. Katawa-tawa, napakakatawa-tawa. Nakikita mo ba yan, Kara? Nang mabalitaan ang paghaharap, hindi na nila napagpatuloy ang pagpapanggap. Ano to? Ito ay dahil hindi na isulat ni Jack Riley ang natitirang script para sa kanila. Mr. Porter, tawagan mo si Mr. Walton ngayon din. Tama. Tawagan mo si Ginoong Walton. Kung hindi pa siya naaresto, mga impostor lang pala yung dalawang yon. Sige, walang problema. Tumutunog na. Hello, Ginoong Walton. Nasaan ka na? Buisit, ginigising mo ako. Pasensya na, Ginoong Walton. Magpahinga ka na lang po. Magpahinga ka pa. Mabuti. Mga impostor nga talaga yung dalawa. Buti na lang matalino si Nathaniel. Kung hindi ka na biktima ka na sana ng gagong si Jack Riley. Ginang Wallace, sabi ko na sa'yo noon pa. Yung simpleng panloloko na ginawa ni Jack Riley ay puno ng butas. Nahalata ko kaagad. Punta na tayo sa hotel. Hello, lakasan mo. Sino to? Ginugulo tulog ko. Anong ginagawa mo? Kunin mo yung telepono. Opo, sir. Jack Riley, sa ganitong sitwasyon, kalmado lang talaga siya. Yung ganong komposura ay hindi basta-basta makikita sa isang ordinaryong tao. Nagtataka ako kung yung dalawa niyang kaibigan ay totoo nga.
Sina Professor Griffin at Mr. Evans. Ay siguradong totoo. Hoy Pres, nagkakaisip ka na ba? Nakikita ko si Professor Griffin sa TV araw-araw pero hindi ko pa rin masasabing totoo siya. Paano ka naging sigurado? Base lang sa aura na ipinakita niya kanina, siguradong hindi siya isang walang kwentang asawa. Hoy Griffin, Mr. Riley, tumawag lang si Rosie sa akin. Sabi niya, isang babaeng nagngangalang Lila Monroe ang nagsuko ng isang manlolokong si Mr. Walton sa law enforcement team. Yung mga state gift ceramics mo at maraming cultural relics mula sa bahay mo ay nasa kamay ng lalaking iyon. anong nangyari? Ninakawan ba ang bahay ko? Ayon sa kanyang pag-amin, ipinagbili ng asawa mo sa kanya. Gusto mo bang malaman ang detalye? Sige. Sige, nakuha ko na. Salamat. Nandito ka na. Simulan na natin. Jack Riley, ang Ma, hayaan mo naman akong magsalita para sa sarili ko, kahit minsan lang, okay? Jack Riley, may itatanong ako sa'yo. Sana para sa panahong mag-asawa tayo. Sagutin mo ako ng totoo. Pwede ba yon? Tapos na rin. Sige, tanong mo. Mula nung kolehiyo hanggang ngayon, ang tagal na nating magkasama. May tinago ka ba sa akin? Meron. Ano yon? Saan ba ako mag-uumpisa? Ganito na lang, yung state gift porcelain mula kay Griffin ay tunay. Yung Medal of Honor mula kay General Sutton ay tunay din. Si Mr. Foster ay ang Chief Engineer sa Space Administration. Si Mr. Evans ay ang Chairman ng Evans Corporation. Yung tinatawag na Mr. Walton na inupahan mo para ipahiya ako ay isang impostor. Katarantaduhan, Jack Riley. Hanggang ngayon nagsisinungaling ka pa rin kay Kara. Sa tingin ko hindi ka matututo hanggat huli na ang lahat. Jack Riley, ang mga pakulo mo ay matagal nang nakita ni Nathaniel. Ngayon, dinala mo lahat ng mga impostor na to para lokohin kami. Hindi ba't dahil lang ayaw mong maghiwalay? Nagbabalak ka ba para sa apartment ni Kara sa downtown? Nagbabalak ako para sa apartment sa downtown? Mrs. Wallace, yung 800 square foot na lugar na yon ba? Ang down payment niyan, hindi pa kasing mahal ng isang isda sa aquarium ko. Ang kabuuang presyo, hindi pa umabot sa halaga ng isang bote ng alak na ginagamit ko sa pagluluto. Yun ba yung apartment? Nababaliw na ba si Jack Riley ngayon? Jack Riley, hindi ka pa ba napapagod? Akala mo ba sa pamamagitan ng butas-butas na kasinungalingan na ginawa mo, maloloko mo si Kara? At mapapabago mo ang isip niya? Si G. Porter, tama ba? Ang matalik mong kaibigan si G. Walton. Sa law enforcement team, aminado na sa lahat. Kasama na ang pagnanakaw mo ng pondo, pati na ang mga mortgage sa mga sasakyan at bahay mo. Ano bang pinagsasabi mo? Kalokohan? Kung totoo ang sinasabi ko, alam mo sa sarili mo. Pagkatapos ngayong gabi, kung hindi mo mapuno ang butas na ito sa pera, hindi lang bangkarote ang bagsak mo, kundi kulungan. Lahat ng ito, sinabi mo ba kay Kara? Wala kang kwenta. Paninirang puri yan, dinudungisan mo ako. Isasakdal kita. Isasakdal mo ako. Yung 2 bote ng mutay ko noong 1957, ikaw at si G. Walton tigi-isa kayong uminom, di ba? Hindi masama. Mas matibay talaga ang sikmura mo kaysa sa kanya. Pero dahil uminom ka ng alak ko, kailangan mo pa ring magbayad. Gawin mo na lang akong pabor at i-wire mo sa akin ang 40,000. Jack Riley. Sa tingin ko, nababaliw ka na. Loko ka. Jack, bilang isang lalaki at asawa, wala kang naabot. Isang malaking kabiguan ka. Ikaw ay wala kundi isang lubos at ganap na talunan. At ngayon, nagsasabi ka ng kalokohan at naninirang puri kay Nathaniel. Sige, talunan ako. Pero Jing Wallace, ikaw ang humuli at nagluto ng 2 isda ko, di ba? $120,000 bawat isa, $240,000 para sa dalawa. Paano mo ako babayaran? Tama na, Jack Riley. Hanggang ngayon wala ni isang salita ang totoo sa bibig mo. Labis kitang binigo. Aminado ako na marami akong itinago sa'yo noon. Ngunit lahat ng sinasabi ko ngayon ay pawang katotohanan.
Kahit ano pa ang sabihin mo, ang gusto ko lang ngayon ay matapos na ang kalokohang ito. Tayo na ay maghiwalay. Sige. Miss Monroe. Paalam. Mrs. Wallace, may iba pa ba? Mandurugas ka? Sa tingin mo makakaalis ka lang? Ma'am, ano yung ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Nalimutan mo ba na siya ay isang mandaraya na nakikipag-ugnayan sa mga manloloko? Ngayon, kahit na kayong dalawa ay divorced, kung may criminal record pa siya at hindi natin i-report, tiyak na maapektuhan tayo. Kaya, hindi siya dapat makaalis. Ako ay mandurugas. Jack Riley, tinawag ko na ang pulis bago ako dumating. Hintayin mo lang na mahuli. May mga gagawin ako at wala akong oras para harapin ka. Umalis ka. Jack Riley, kung wala kang guilty conscience, anong kinakatakutan mo? Miss Monroe, pakikontrolin mo ang mother mo. Jack Riley, kung innocent ka, mas mabuting hintayin mo ang team para linawin ang mga bagay. Mas mabuti para sa lahat sa ganitong paraan. Anong sinabi mo? Ang kahulugan ni Kara ay malinaw. Wala ka kundi isang mababa, mandurugas. Sino ang may lakas ng loob na magsabi na Mr. Riley ay isang manloloko? Miss Evans. Mr. Riley, ayos lang ba kayo? Well, inisip ko kung sino. Ikaw pala ang babae na nagmamasahe ng paa. Ano, maaari bang kasabot ka rin nitong manloloko? Sino ang tinatawag mong babae na nagmamasahe ng paa? Bukod sa'yo, sino pa? Maganda ka. Bakit babae na nagmamasahe ng paa? Putang ina, babae, may lakas kang manuntok sa akin. Sinusuntok kita dahil napakasuklam mong tao. Kahit sino na lang ay nag-iisip na makapagsigaw sa akin. Papatayin kita. Hoy, may lakas kang manuntok. Ito ay talagang walang batas. Tyler, ano ang kahulugan nito? Pumunta ako rito kasama Miss Evans para asikasuhin ang proyektong pakikipagtulungan sa pagitan ng Porter Holdings at aming Evans Corporation. Miss Evans ay anak ng aming chairman at ang CEO ng Evans Corporation. Sa una, para sa proyekto ngayong gabi sa pagitan mo at Nathaniel Porter sa loob ng Evans Corporation, Miss Evans ang may hawak. Ito. Ako ay Allison Evans. Miss Monroe, maaring hindi mo alam. Tungkol sa Nathaniel Porter na nagnakaw ng pondo, alam mo? Kalokohan. Anong CEO? Anong assistant? Kung ako ang tatanong, kasabot kayo lahat ni Jack Riley. Matapang ka pa ring magsalita kahit tapos ka na, Tyler. Nathaniel Porter. Tingnan mong mabuti, masdan mong mabuti. Ito ang abiso ng pagkansela ng proyekto. Nakalagay ang pirma ng iyong boss dito. Kilala mo ito, di ba? Ano ang nangyayari dito? Nathaniel, peke ito, di ba? Magsalita ka. Sige na, magsalita ka. Ginoong Porter, totoo ba ang sinasabi niya o kasinungalingan? Ako. Nathaniel Porter, ang proyektong ito ang pinakamataas ng lahat ng aking pagsusumikap sa mga nakaraang taon. Sabihin mo sa akin, ninakaw mo ba ang pondo o hindi? Hindi ko ginawa. Talagang hindi, Kara. Kailangan mong maniwala sa akin. Hindi ba yan si Bella Grant mula sa law enforcement team? Maganda siya. Hoy hoy, siya ang kilalang matapang na opisyal. Bawasan mo ang boses mo, bata.
Sino ang tumawag ng pulis? Gino, itong si Jack Riley ay isang ganap na manloloko. At ang babaeng ito, siya ay nagpapanggap bilang ang tagapagmana ng Evans. Kailangan mong arestuhin sila ngayon din. Oo, siya yan. Arestuhin mo siya, sentensiyahan mo siya, itapon mo siya sa bilangguan. Bella Grant, nandito ka ba para arestuhin ako muli? Ginong Riley, hindi ko alam ang iyong tunay na pagkatao noon. Pakipatawad ang aking nakaraang kawalang galang. Anong status ang pinag-uusapan mo? Anong klaseng status kaya ang maaaring meron si Jack? G. Riley, maaari ba akong magsalita? Sabihin mo kung gusto mo, kailangan pa ring ilabas sa palabas. Kanina lang, natanggap ng law enforcement team mula sa mga kaugnay na departamento ang impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan. Jack Riley, isang pambansang kayamanan, sa ilalim ng isang kasunduan sa hindi pagbubunyag, ay kusang loob na nag-donate ng 169 na mga patent sa bansa na kinabibilangan ng militar, medical at aghampang aerospace bukod sa iba pang mahahalagang larangan. Para sa bansa at sa mga tao, malaki ang naiambag niya mga pangunahing kontribusyon. Siya ay isang tunay na hindi kilalang bayani ng Estados Unidos. Imposible yan. Si Jack Riley ay isang talunan lamang. Paano ito nangyari? Nanay, totoo yan. Ako ang naghatid kay G. Walton sa law enforcement team. Siniyasat ng law enforcement team ang pinagmulan ng 3 set ng pambansang regalong porselana at saka lamang kinumpirma ang tunay na pagkakakilanlan ni Jack. Well, Jack, dating kaklase. Nakita ko na yan nun pa. Alam kong iba ka. Tama na yan, tama na. Lahat ako ay isang ordinaryong tao lamang. Hindi ako ganun kagaling. G. Riley, napakagaling mo. At ikaw ay... G. Riley, ako ang direktor ng State Museum, si Martin Bradford. Sa lahat ng mga taong ito, hinahanap ko kayo, G. Riley, upang personal kayong pasalamatan sa inyong pagdodonate ng libu-libong mahahalagang artifact sa museo, isang tunay na dakilang gawa. Sige, ngayong tapos na nating pag-usapan ang tungkol kay G. Riley, oras na para pag-usapan ang sayo. Nathaniel Porter, ang Porter Holdings ay isinasakdal ka para sa pangungupit at ilegal na paggamit ng mga ari-arian ng kumpanya. Ang Evans Corporation ay isinasakdal ka para sa ilegal na pagbid. Sumama ka sa amin. Hindi yan tama. Ang proyektong ito ko ay isang pangunahing proyekto. Tanging isang pinagsamang resolusyon na nilagdaan ng Board of Directors ng Evans Corporation ang makakapagkansela nito. Ang lagda lamang ni Allison Evans ay ganap na hindi wasto. Hanggang sa panahong iyon, walang may karapatang arestuhin ako. May pagkakataon pa ako. Nakalimutan kong sabihin sa iyo, G. Riley ay ang pangalawang pinakamalaking shareholder ng aming Evans Corporation. Sa lahat ng mga proyekto, hawak niya ang kapangyarihan ng veto. Jack Riley? Imposible. Imposible talaga. Talagang imposible. Dilat ang mga mata mo at tingnan mabuti. Ginoong Riley, hindi mo ipagkakait ang pag-sign nito, di ba? Jack! Nagkamali ako, Jack! Hindi na kita kakalabanin para kay Kara. Jack, pakiusap bigyan mo ako ng pagkakataon. Kung papayagan mo lang akong umalis, sisiguraduhin kong si Kara ay hindi maghihiwalay sa iyo. Nathaniel Porter? Hayop ka, ginagawa mo ako. Jack, pakiusap, tulungan mo ako. Ginoong Porter, krimen ito, hindi kita matutulungan dyan. Ang magagawa ko para sa'yo ay hindi magkahabla para sa bote ng alak na kinain mo. Ituring mo na lang na libre ko. Hindi, Jack. Jack, pakawalan mo ako. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Jack, nakikiusap ako sa iyo. Aalis na kami, Ginoong Riley. Dalhin siya. Jack, ikaw pala ang majority shareholder ng Evans Corporation. Bakit mo ito itinago sa akin? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Siyempre, dahil sa non-disclosure agreement. Sa simula pa lang, plano na niyang kapag ang non-disclosure agreement ay matatapos ngayon, ililipat niya sa iyo ang lahat ng shares ng Evans Corporation. Jack, Mrs. Wallace, alam kong mali ako. Hindi dapat kita sinigawan, hindi dapat kita minata, kasalanan ko lahat. Huwag na tayong magdiborsyo, pamilya pa rin tayo, okay?
Mrs. Wallace, nakatatanda ka. Dapat mong panatilihin ng konting dignidad. Hindi. Oh, Kara, kailangan mong pumunta kay Jack at humingi ng tawad at aminin na ikaw ang mali. Mahal na mahal ka niya, kaya tiyak na patatawarin ka niya. Oh, sige na, aminin mo na. Anong ginagawa mo dyan na nakatayo lang? Lila. Jack, anak ko, wag mo akong palayasin. Huwag ganyan. Tara na. Jack Riley, gago ka. Walang puso kang hayop ka. Sana'y mabulok ka sa impyerno. Jack, akala mo ba talagang magmamakaawa ako sa'yo? Alam kong hindi. Wala kang iba kundi isang sinungaling. Ikaw ang unang nagsinungaling sa akin. Hindi ako ang may kasalanan. Cara Monroe, inaamin kong maraming bagay ang itinago ko sa'yo at marami rin akong kasinungalingang nasabi. Pero sa lahat ng mga taong ito, ang pagmamahal ko sa'yo ay tunay na tunay. Ikaw ang nagbigay ng kabiguan sa akin. Hindi mo karapat-dapat ang pagmamahal ko. Jack, nagkamali ako. Mali talaga ako. Pwede ba tayong mag-umpisa muli? Huli na. Jack Riley. Jack Riley. Ito ay nagsimula na ang seremonya ng diborsyo. Ako'y muling isinilang.